Nagsimula ang tagpo sa isang grupo ng mga manlalakbay na hirap na dumaraan sa masukal na kagubatan habang palubog na ang araw. Papadilim na, at sila'y nasa tinatawag na trade route ng Byron Company. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, isa sa kanila ang napansin, mukhang naliligaw na sila. Sa kabila ng mahabang distansyang kanilang nalakbay, wala pa rin silang kasiguruhan kung tama ba ang tinatahak nila. Hindi napigil ang maglabas ng inis ang isa sa mga kasama, reklamo niya, bakit kailangan pang maglakad sa kagubatan sa ganitong oras ng gabi? Unti-unting lumalaki ang tensyon sa hanay ng karaban. Isang kasamahan ng prangkang nagtanong sa pinuno ng grupo, si Byron, kung ito ba ang unang beses niyang dumaan sa rutang ito. Halatang nadismaya ang lalaki, at inamin niyang nagsisisi siya sa pagpirma sa kontrata at sa pagkuha ng 10 gwardya lamang. Kung alam lang daw niya na ganito kahirap ang daan, sana'y hindi na siya sumama sa paglalakbay na ito. Sinikap ni Byron na ipagtanggol ang kanyang sarili. Mariin niyang itinanggi na ito ang unang beses nila sa rutang iyon. Ipinaliwanag niyang sa paglipas ng panahon, nagbabago rin ang anyo ng lupa at bundok, kaya't posibleng nag-iba na ang daan. Samantala, dalawang lalaking sina Dexter at Tillich ay tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon. Nagbigay ng hinuha si Tillich, kung nagsasabi ng totoo ang mga mangangalakal tungkol sa pagkakaalam nila sa daan, baka may panlabas na puwersang naging sanhi ng pagbabago sa buong kalupaan. Bigla, sa mahigpit at galit na tinig, tinawag ni Tillich si Baxter. Walang anumang babala, biglang hinugot ni Baxter ang kanyang espada at humarurot ng takbo sa unahan, isang null monster ang biglaang umatake sa kanilang grupo. Nabigla at napatigil ang lahat. Ngunit higit sa pagkagulat ang nadama nila nang mapansin nilang may suot na armor ang halimaw, at hindi basta-bastang baluti kundi yari pa ng mga urok. Noon nila napagtanto, napasok na pala sila sa isang mabas-isang bitag. Nagutos si Baxter na magtipon ang lahat at huwag maghiwa-hiwalay. Binalaan niya na sinumang humiwalay sa grupo ay agad na lalapain. Natagpuan ng mga gwardya ang kanilang sarili na napapalibutan, habang naglitawan ng hindi mabilang na kumikislap na mga mata sa dilim sa paligid nila. Sa kaba, nagtanong si Tillich kung gaano karami ang mga iyon. Sumagot ang kasama niya na mas mabuting huwag ng bilangin. Maya-maya ay biglang umatake ang mga halimaw ng sabay-sabay. Nagsimula ang madyugo at marahas na labanan kung saan nagsisigaw ang mga mandirigma ng mga sigaw ng pagkamuhi at pagpatay. Sa gitna ng kaguluhan, napabulala si Byron sa sobrang brutalidad ng laban, kahit pahalimaw lamang ang kanilang kalaban. Ngunit agad siyang pinatahimik ng matinding banta mula kay Tillich. Ipinangako ni Tillich na pananagutin ng mahal ang mga mangangalakal sa hirap na ito, basta't makaligtas sila. Matapos nilang mapatay ang unang bugzo ng mga halimaw, muling nagbabala si Baxter na huwag silang magpakakampan. Ipinaliwanag niya na ang mga bitag ng halimaw ay laging sunod-sunod at hindi basta natatapos. Halos hindi pa siya tapos magsalita nang biglang sumigaw si Byron, itinuro ang malayo kung saan unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang troll. Nang makita nila iyon, napatigil at nanlumo ang lahat. Sariwa pa ang pagod nila mula sa laban sa mga gnoll, kaya lalo silang binalot ng matinding takot. May isa pang sumigaw na kailangan nilang maghiwa-hiwalay agad, dahil kaya silang tapusin ng troll sa isang hampas lamang. Nalugmok sa takot si Byron at naniwala na katapusan na nila. Para sa kanya, tiyak na mamamatay ang lahat ng mga mersenaryo. Habang naguguluhan ang iba, nagsimulang mag-isip si Baxter kung ang troll ba na ito ay isang nilikhang hayop na sinanay, o isang sandatang pandigma na nakawala sa kontrol. Hindi niya maisip kung paano nagagawa ng kung sino man na lumikha ng ganoong uri ng arma sa ganito karaming bilang, lalo na sa isang kagubatan na gaya nito. Naisip ni Baxter na wala ng paraan para makatakas, kaya mabilis siyang nagbigay ng utos. Dalawa sa kanyang tauhan ang inatasan niyang tipunin at bantayan ang mga mangangalakal, habang si Tillich naman ay inutusan niyang agawin ang atensyon ng troll at ilayo ito sa mga mangangalakal sa oras na muling may ibato ang halimaw. Mariing tumutol si Tillich sa plano at tinawag na baliw si Baxter. Iminungkahi niyang isakripisyo na lamang ang mga mangangalakal at gawing pain upang makaligtas sila. Ngunit agad din niyang tinanong si Baxter kung mayroon ba talaga itong plano. Kumpirmadong may naisip si Baxter at ito'y isang taktika na matagal nang alam ni Tillich. Hihintayin nilang ma-distract ang troll at saka sila mabilis na tatakbo sa ilalim ng mga hita nito,
isang galaw na ilang beses na nilang nagawa sa mga nakaraang laban. Kahit siya pa ang nagtanong, halatang nanginginig si Tillich sa takot. Mahina pa niyang nausal na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa muling gawin ang ganoong kalokohang plano. Habang tumatakbo upang isakatuparan ng utos, bigla siyang napatigil nang mapansin ang isang bagay na kakaiba. Hindi pala nakatingin ang troll sa kanila, kundi nakatuon ang tingin nito sa ibang direksyon. Bago pa man ito makaatake, bigla na lamang bumagsak ang troll sa lupa ng sobrang lakas na tinangay si Tillich sa ere. Pagbangon niya, tulala at gulat na gulat siyang nagtanong kay Baxter kung paano nito napabagsak ang dambuhalang halimaw. Ngunit hindi si Baxter ang may gawa. Mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang isa pang mas malaki at mas nakakatakot na nilalang na may kumikislap na bughaw na mga mata. Payapang lumapit ang halimaw sa nakahandusay na troll, at sa gitna ng pagkagulat ng mga mersenaryo at mga mangangalakal, marahan nitong binuhat ang bangkay at malamig na pinisa ang ulo ng troll gamit ang sariling kamay. Sa sobrang sindek, napahiyaw ang isa sa mga mangangalakal. Tinanong ng mga ngalakal si Baxter kung anong uri ng nakakatakot na nilalang ang kanilang kaharap. Sumagot si Baxter na malamang ay hindi pa iyon naririnig ng isang taong galing sa syudad gaya niya. Dito sa kagubatan, ang nilalang na ito ang itinuturing na pinakabangis sa lahat. Ayon pa sa mga alamat, sinumang makatagpo nito ay hindi na nakababalik ng buhay. Ipinahayag niya ang pagkakakilanlan ng halimaw, isa itong ogre. Nanlaki ang mga mata ng mga ngalakal at halos hindi makapaniwala sa narinig. Nagpatuloy si Baxter sa pagpapaliwanag, sinabing bihira mang makita ang mga ogre, taglay nila ang pambihirang lakas at bilis na walang katulad sa iba pang halimaw, kasama pa ang matalas na talino at matinding pagpupursage sa pangangaso. Maging si Baxter mismo ay nabigla, dahil ang ogre ay naririnig lang niya noon sa mga kwento, at ngayon nakasalubong pa nila sa napakadelikadong sitwasyon. Samantala, nagbulungan ang mga mangangalakal kung bakit tila natigilan at nanigas ang mga mersenaryo sa kinatatayuan nila. Napaisip si Baxter kung ano ang dapat niyang gawin, kung may tsansa pa ba siyang makatakas. Ngunit agad niyang na-realize na kapag siya'y tumakas, magiging madali lamang siyang biktima. Nawalan siya ng pag-asa at napaupo sa lupa, tila tuluyang gumuho. Lumapit ang ogre sa nakadepang si Baxter at sa hindi inaasahan, iniunat nito ang kamay na nababalot pa ng dugo at nagsalita. Sinabi nitong dumaan na siya sa matinding pagsubok at mula ngayon ay gagabayan na niya ito. Pinakalma siya ng ogre, sinabing huwag matakot dahil kahit kakaiba ang kanyang anyo, ang dugong dumadaloy sa mga ugat ng tao ay siya ring dumadaloy sa kanyang katawan. Ipinahayag niya ang kanyang tunay na katauhan. Ang pangalan niya ay Leon, isang kalahating tao at kalahating ogre. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Leon ang buong karaban sa gitna ng kagubatan hanggang makarating sila sa Byron Village, isang liblib na nayon sa kaharian ng Arnia. Habang papalapit sila sa matibay na kahoy na pader ng nayon, isang bantay mula sa itaas ang nakapansin sa kanila at sumigaw upang alamin kung sino sila. Dama ng mga kasapi ng karaban ang ginhawa matapos makaligtas. Nagreklamo si Byron na pagod at masakit ang katawan, sinabing inakala niyang iyon na ang kanyang katapusan. Si Tillich naman ay mahina ngunit mariing nagmura laban sa mga mangangalakal. Inihatid sila ni Leon hanggang sa mismong pintuan ng nayon. Isa sa mga kasama sa karaban ang nagtanong kung ang harang bang iyon ay ginawa para hadlangan ang mga halimaw. Mula sa itaas, tinawag ng bantay na nagngangalang Daryl si Leon na may halong gulat. Tinanong niya kung ilang araw na itong nawala at kung sino ang mga taong kasama niya. Binalika ni Leon ang pagbati at sinabi na mga mangangalakal ang mga iyon na patungo sa nayon. Ikinwento niyang nakilala niya ang mga ito habang nangunguha siya ng panggatong at binanggit na nakausap na nila ang pinuno ng nayon. Gayunman, nanatiling nagdududa si Daryl. Sinabi niyang may tiwala siya kay Leon pero wala siyang natanggap na ulat tungkol sa pagdating ng isang karaban. Ipinahayag niya ang pangamba na baka mga tulisan lang ang mga ito na nagpapanggap bilang mangangalakal. Nina si Byron sa paratang at sumigaw upang ipagtanggol ang kanilang sarili, ipinaliwanag na naligaw lamang sila at ang sariling pinuno ng kanilang nayon ang nagbigay ng maling direksyon. Hindi pa rin natinag si Daryl at iginiit na higit na mahalaga ang kaligtasan ng kanilang nayon. Sinabi niyang kung hindi nila mapapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan ay mapipilitan silang umalis. Sa sobrang pagkainis,
mariing nagreklamo ang isa sa mga mangangalakal at hiniling na kahit man lang ay ipatawag ni Daryl ang pinuno ng nayon. Nakialam si Leon sa usapan at ipinaliwanag kay Daryl na bagamat mahalaga ang seguridad, kinakailangan din ang mga taong ito. Sinabi niya na narinig niya ang mga daing ng kagubatan habang naglalakbay at napansin na nagbago ang mga daanan. Dahil dito, napag-isip niya na may kung sino mang gumagalaw at nakikialam sa lugar, kaya marahil ay kinakailangan talaga ng tulong. Sinigurado ni Leon sa bantay na kung may mangyaring masama, siya mismo ang haharap sa problema upang maibsan ang kanyang pag-aalala. Makalipas ang ilang sandali at pinayagan silang makapasok, lumipat ang tagpo sa bulwagan ng Byron Village kung saan nakaupo ang mga kasapi ng karaban kasama ang pinuno ng nayon at ilan sa mga taga-ron. Ang pinuno, isang matandang lalaki, ay humahalaklak kasama ang iba habang inuulit ang sinabi ni Leon na siya mismo ang hahawak ng lahat kung sakali. Nagkomento si Byron na tila sobra naman ang reaksyon ng pinuno, samantalang isa sa mga mangangalakal ang nagpahayag ng ginhawa at pasasalamat sa kanilang halos himalang kaligtasan at ligtas na pagdating. Pinuri rin ni Baxter ang lakas ni Leon, na inihalintulad pa niya sa pinagsamang lakas ng 10 mersenaryo. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Nagsimula si Baxter na magtanong sa pinuno ng nayon. Binanggit niya ang mga depensang harang na napansin niya sa daan patungo sa nayon, na tila nakapalibot sa buong lugar. Nauunawaan niyang maaaring karaniwan ang mga halimaw at urok sa ganitong kalayong lugar, ngunit para sa kanya, sobra-sobra ang mga depensa. Dahil dito, diretsahan niyang tinanong ang pinuno kung sila ba ay naghahanda para sa digmaan. Nagulat si Leon at napatitig kay Baxter, iniisip sa sarili na tila likas na sa huli ang magsalita ng mga bagay na hindi dapat sa pinakadiin at maling oras. Saglit, nabamalot ang katahimikan bago nagsalita ang pinuno. Inamin niyang ang digmaan ay tunay na isang kakilakilabot na bagay. Hinarap niya si Baxter at inisip, batay sa anyo nito, na marahil isa itong dating mersenaryo ng digmaan, posibleng galing pa sa Kincaid. Ipinaliwanag ng pinuno ang konsepto ng digmaan. Sa panahon niya, ito ay isang banal na revolusyon, isang pakikibaka para sa kalayaan laban sa mga urok na itinuring ang mga tao na parang hayop. Ngunit ayon sa kanya, ang mga digmaan ngayon ay hindi na ganoon, kundi nagiging walang saysay na pagdanak ng dugo para sa pansariling kapakinabangan na nagtatapos lamang sa pagkawasak ng magkabilang panig. Ipinahayag niya ang pag-asa na hindi makarating sa kanilang nayon ang ganitong uri ng trahedya. Hiniling niya ang kanilang pag-unawa, at sinabi na ang mga depensa ay itinayo lamang bilang isang kuta na isinilang mula sa panalangin at hangarin ng lahat para sa kapayapaan. Ngunit biglang sumabat si Tilek at tinawag na baluktot ang pangangatwiran ng pinuno. Inakusahan niya itong pinapaganda lamang ang ideya ng isang sandata ng digmaan gamit ang magagandang salita. Dagdag pa niya, tatanggapin niya sana ang paliwanag kung tungkol lamang ito sa mga harang, ngunit itinuro niya si Leon at tinawag itong halimaw. Matindi ang pagtutol ni Tilek at tinanong kung paano maisasabates ng salita ang pag-iral ng isang nilalang na kayang durugan ang isang troll gamit lamang ang sariling kamay sa isang hampas. Para sa kanya, ang ganitong antas ng kapangyarihan ay lubhang hindi likas at mapanganib. Ipinaliwanag pa niya na sensitibong paksa ang digmaan para sa Kincaid at kung nais nilang patunayan na si Leon ay hindi isang sandata, kailangan nilang magbigay ng ebidensya na ang pag-iral ng ganitong nakakatakot na kalahating lahi ay isang natatanging kaso lamang. Naramdaman ni Byron ang pang-iinsulto sa salitang nakakatakot, at sinabi ni Baxter na masyado nang mabigat ang mga salita ni Tilek. Samantala, bakas naman ang sakit sa mukha ni Leon. Sa sandaling iyon, nagsalita na si Leon para sa kanyang sarili. Sinabi niyang nauunawaan niya ang hirap ng iba sa pagtanggap sa kanya. Napagtanto rin niya na kung hindi sila makukumbansi na hindi siya banta, tiyak na ikakalat nila ang tsismis na mapanganib ang nayong ito. Ngunit idinagdag niyang sa kabutihang palad, may paraan siya para mapaniwala sila. Inalok niyang makipagkita sila sa kanyang ina. Pinangunahan ni Leon ang grupo patungo sa isang bahay sa daraanan. Nagreklamo si Tilek tungkol sa masangsang na amoy at ipinaliwanag ni Leon na ihi niya iyon na sinaboy upang hindi lumapit ang mga halimaw. Pagdating niya sa pintuan ng bahay, tinawag niya ang kanyang ina at sinabing nakabalik na siya. Pumasok siya habang humihingi ng paumanhin sa kanyang pagkakaantala at idinahilan na may mga inis-ikaso pa siya sa nayon kaya siya natagalan.
Isang batang babae na may mahabang blonde na buhok na tinawag ni Leon na inaang sumalubong sa kanila. Magiliw niyang tinanggap ang mga bagong dating at agad na pinapasok sila sa bahay. Mula roon, bumalik ang tagpo sa nakalipas na 15 taon sa Byron Village. Noong gabing iyon, ang pinuno ng nayon na mas bata pa noon ay nagmamadaling pumunta sa kahoy na harang matapos ipaalam ng isang bantay na may parating na panganib. Hindi tiyak ng mga bantay kung ano mismo ang nangyayari, kaya hiniling nila sa pinuno na siya mismo ang tumingin. Pagdating niya, natigilan ang pinuno sa takot nang makita ang isang dambuhalang halimaw na may kumikislap na pulang mga mata sa harap ng harang. Agad niya itong nakilala bilang isang ogre. Nagbigay siya ng mariing utos sa lahat na ibaba ang kanilang mga sandata at umatras kaagad, pinagbalaan silang huwag galitin ang halimaw. Batay sa kanyang pagkakakilala mula sa gabay ng mga halimaw, ito ay si Robo, ang alamat na ogre na tinaguri ang lobo ng kagubatan at Verdugo ng gitnang kontinente. Na-realize ng pinuno na ang kinakaharap nila ay ang pinakamapanganib na nilalang na maaari nilang makasalubong. Alam niyang kaya nitong gibe ng madali ang kanilang harang kaya agad niyang iniutos na dalhin ang mga sandatang pangkubkob. Ngunit isa sa mga taga-nayon ang nagbigay pansin sa kakaibang ikinikilos ng halimaw. Lumipas ang ilang oras ngunit hindi gumagalaw ang ogre kahit kaunti. Nagtaka ang mga taga-nayon kung may nabanggit ba sa gabay tungkol dito o baka may ibang pakay ang halimaw bukod sa pangangaso. Habang nag-iisip ang pinuno na puno ng pangamba, biglang tumingin ang ogre sa isang taong nakahandusay sa lupa. Lahat ay nagulat nang makita nilang unti-unting lumalayo ang ogre mula sa nayon at biglang tumalon papalayo. Nag-ante sila ng may pag-iingat at isa sa kanila ang nagturo sa taong nakahandusay. Iniwan ng ogre ang isang bagay. Nang lapitan nila ito, natuklasan nilang may tao sa loob at buhay pa. Bumalik ang tagpo sa kasalukuyan, sa isang bahay sa gilid ng Byron Village. Nakaupo sa paligid ng mesa ang mga miyembro ng caravan kasama si Leon at ang kanyang ina, ang dalagang may kulay gintong buhok. Masayang kumakain si Leon, tuwang-tuwa sa keso at hamon na inihanda ng kanyang ina, habang paulit-ulit siyang pinapaalalahanan na dahan-dahan lang sa pagkain. Humingi ng paumanhin ang ina ni Leon sa mga bisita dahil sa simpleng handa. Paliwanag niya na biglaan ang pagdating nila at hindi siya naabisuhan ng kanyang anak. Humingi rin siya ng tawad sa hirap na pinagdaanan ng grupo bago makarating sa liblib na lugar na ito. Pagkatapos ay hinarap niya si Baxter at diretsyong tinanong kung ano ang pakay nila sa pagpunta rito. Napansin naman ni Tilek ang kakaibang punto ng salita ng babae at ibinulong ito kay Baxter. Sagot naman ni Baxter na iyon ay isang punto na tanging mga dugong maharlika lamang ang gumagamit. Galit pa niyang idinagdag na nakakadiri ang mga taga-baryo. Para bang nauunawaan ng ina ni Leon ang kanilang pagdududa kahit wala silang sinasabi. Tahasan niyang inamin na ang kanilang pamumuhay ng kanyang anak sa lugar na ito ay malayo sa karaniwan. Idinagdag pa niya na kahit makita lang sila ay maaari nang magdulot ng problema kahit anong paliwanag pa ang ibigay niya. Pinaalala rin niya na humingi na siya ng paumanhin sa naging kapusukan ng kanyang anak sa labas at nangako na hindi na ito mauulit. Kaya't tinanong niya kung ano pa ba ang maaari niyang gawin upang maibsan ang pagdududa ng kanilang mga panauhin. Napansin ni Baxter na parang nakikipagkasundo ang paraan ng pagsasalita ng babae lalo na nang banggitin nito na bilang isang merchant guild dapat ay mas madali silang makarating sa isang kasunduan. Ang ganitong pamamaraan ay lalo lamang nagpagalit kay Tilek na agad niyang tinanong si Baxter kung pwede bang pag-usapan pa ang ganitong sitwasyon. Itinuro niya na ang babaeng iyon na halatang dugong maharlika ay iniiwasan ang malinaw na sagot. Giit niya na bilang isang tao mula sa Kankade, nararapat lamang na malaman niya ang totoo. Sinubukan ni Baxter na pakalmayan si Tilek at ipinaalala na ang anak ng babae ang siyang nagligtas sa kanilang mga buhay at dapat na magpasalamat na lang sila at umalis. Ngunit tila determinado si Tilek na ipagpatuloy ang pagtatalo. Hindi pinansin ni Tilek ang mga salita ni Baxter at lalo pang nilakasan ang kanyang boses habang tinutuligsa ang ina ni Leon. Mariin niyang hiningi na ipaliwanag nito kung bakit ang isang babae ng ganoong katayuan ay nagtatago sa lugar na ito at kung ano ang nagtulak sa kanya na manganak ng isang mabangis na kalahating lahi. Sinubukan ng ina ni Leon na patigilan siya at sinabi na masakit ang kanyang mga salita, pero hindi siya pinakinggan ni Tilek. Galit na galit niyang binalik ang salita at sinabihan ang babae na isipin muna ang kanyang sariling kalagayan.
Tinawag pa niya itong kaawa-awa dahil sa tadhana nitong mamuhay sa isang liblib na rehiyon ng walang kakayahan na harapin ang kaguluhan ng labas na mundo. Doon sumabog sa emosyon si Tilek at nagsalita tungkol sa digmaan. Ikinwento niya kung paanong pinapatay ang kanyang mga kasamahan mula kankade sa mga larangan ng digmaan. Binanggit niya kung paanong ang walang katapusang pagkauhaw sa panalo ng mga Nagel-alabang bansa ay nagtulak pa sa kanila na gumamit ng mga demonyo sa pakikipaglaban. Nanumpa siya na hinding-hindi niya makakalimutan ang mga kalupitang ginawa para lamang makontrol ang isang pirasong lupa. Tinapos niya ang kanyang madamdaming pananalita sa pamamagitan ng pagkadismaya at matinding pagkasuklam ng matuklasan na kahit sa lugar na ito ay may isa na namang kasuklam-suklam na sandata mula sa hybrid war. Sa puntong iyon biglang sumigaw si Baxter ng kanyang pangalan, Tilek, dahilan para siya ay tumigil agad. Pagkatapos ay siya na mismo ang yumako ng pag-uusisa. Sa malamig ngunit matatag na tinig ay tinanong niya ang ina ni Leon kung siya at ang kanyang anak ang lihim na itinatago ng nayon sa likod ng mga matitibay na depensa. Sunod niyang tinanong kung anong uri ng galit ang nagtulak sa isang babaeng tulad niya na kusang tanggapin ang binhi ng halimaw na tinatawag na Crimson King. Malalim ang naging tama sa damdamin ng ina ni Leon at nakiusap siya sa kanila na hindi yun ang iniisip nila at mahirap ipaliwanag ang totoo. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Leon at sumigaw ng ma'am ngunit malamig na inutusan siya ni Tilek na sabihin ang katotohanan. Muli na namang sumingit si Tilek na may halong pangungut siya at tinanong kung hindi ito dahil sa matinding galit ay baka naman espesyal lang ang hilig niyang makihalo sa ibang lahi. Pero bago pa niya matapos ang kanyang salita biglang napasigaw ng malakas sa takot ang ina ni Leon ng No Leon. Sa sandaling iyon ay tinamaan si Tilek ng isang mabagsik at hindi nakikitang puwersa na tumilapon siya sa lupa na may dumadaloy na dugo habang hinihingal sa sakit. Napaluhod ang ina ni Leon at pilit na pinipigilan ang nangyari. Lumabas na si Leon mismo ang pinagmulan ng pag-atake, nakatayo siya at hingal na hingal habang sa kanyang dibdib ay biglang lumitaw ang isang kakaibang pulang simbolo na kahawig ng gagamba. Habang gulat na gulat si Leon sa nangyari mabilis na kumilos si Baxter at agad na sinunggaban si Tilek. Kinabahan si Leon sa ginawa niya at tumingin sa kanyang ina na puno ng pag-aalala ang mga mata. Mabilis namang nilapitan siya ng kanyang ina at pinakiusapan na kumalma. Mahina siyang napabulong ng mom. Samantala ginamit ni Baxter ang pagkakataon at dahan daw ang lumapit habang kumikislap ang kanyang mga mata. Unti-unting nagbago ang anyo ni Leon, naging mas malahalimaw ito na may matutulis na ngipin at matatalim na tenga. Mariin niyang binalaan si Baxter na huwag lalapit sa kanyang ina. Ipinaliwanag naman ni Baxter na hindi nakatutok sa kanyang ina ang espada kundi kay Leon mismo na sa kanyang mga mata ay hindi na mukhang tao. Napasigaw ang ina ni Leon ng pangalan ng kanyang anak ngunit sinigurado siya ni Baxter na iniwasan niyang masaktan ito ng husto at ang kanyang tama ay para lamang pakalmayan siya. Ngunit laking gulat ni Baxter nang mapagtanto niyang hindi man lang tumagos sa katawan ni Leon ang kanyang atake. Napagtanto ni Baxter na ang dugo ng ogre ang dahilan kaya hindi tumatalab ang mabababaw na atake at kailangan ng higit pa roon. Samantala napansin niya na nakatitig si Leon sa kanyang ina at naisip niyang baka ito na ang susunod na tatargetin. Agad siyang kumilos at pumwesto para harangin ang maaaring atake ngunit mabilis siyang sinunggaban ni Leon at itinapon palayo. Mula roon tumalon si Leon at tinungo si Baxter kaya lumipat ang laban sa kalapit na kagubatan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hirap si Baxter sa tindi ng lakas ni Leon ngunit napansin niya ang likas nitong katalinuhan dahil kahit galit na galit ay pinili nitong lumaban sa maluwang na lugar na mas bagay sa laki ng kanyang katawan. Doon naunawaan ni Baxter ang mas malalim pa. Leon mismo ang maingat na pumipili ng galaw upang hindi madamay ang kanyang ina. Sa bahay mabilis na sumugod si Leon at umatake ng malapitan kay Baxter ngunit madali itong naiwasan ni Baxter. Laking gulat niya nang mapansin na ginagaya ni Leon ang mismong mga galaw niya sa pakikipaglaban at hindi siya makapaniwala kung paano nito natutunan ng ganoon kabilis. Isang malakas na suntok ang binitiwan ni Leon na nagpabagsak kay Baxter sa lupa. Nanunood si Tilek sa gilid ng may kaba at napagtanto niyang nasa panganib na si Baxter. Samantala mabilis na lumapit ang ina ni Leon sa kinaroroonan ng laban at sa sandaling akmang ibibigay ni Leon ang huling dagok kay Baxter biglang bumagsak mula sa langit ang maliliit na patak ng liwanag. Doon napagtanto ni Baxter na sapat na ang kanyang nakita.
Nauunawaan niya na si Leon ay nakayanan sa isang tingin lang ang pagsusuri sa kanyang mga galaw at nakapaghanda ng perpektong kontra-atake. Inamin niyang kung hindi dahil sa kumikislap na berdeng kwintas na nakasabit sa leeg ni Leon matagal na siyang napatay ng counter na iyon. Hindi niya naiwasang mamangha sa isang kasangkapang kayang supulan at kontrolin ang isang nagwawalang ogre sa ganoong paraan. Naalala ni Baxter si ina ni Leon at napabulalas siya na tunay ngang kahanga-hanga ang babae dahil kaya nitong pasanin at kontrolin ang lakas ng sariling anak. Unti-unting kumalma si Leon at sa sandaling iyon lumapit si Baxter at nagbigay ng formal na paghingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niya na bilang isang tao mula sa Kankade kailangan niyang mag-ingat sa mga banta ng mga hybrid na ginagamit bilang sandata sa digmaan at inamin niyang naging sobra ang kanyang pag-iingat dahil iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong sitwasyon. Sinabi rin niya kay Leon na nakikita na niya ito ngayon bilang isang matalino at disiplinadong bata na nabubuhay sa lipunang tao at nangako siyang pananatilihin nilang lihim ang lahat para sa kaligtasan niya at ng kanyang ina. Ganap nang kumalma si Leon at bumalik sa kanyang normal na anyo kapansin-pansin ang matinding pagod sa kanyang katawan. Tinawag siya ng kanyang ina at pinapahinga dahil gabi na. Lumapit si Leon at mahigpit na niyakap ang kanyang ina habang umiiyak sa balikat nito at paulit-ulit na tinatawag na mom. Samantala sa labas nakahandusay si Tilak na sugatan at paulit-ulit na sumusumpa sa buong pangyayari. Kinabukasan umalis na ang caravan mula sa nayon. Abala ang ina ni Leon sa kanilang bahay sa paghahanda ng pagkain at matapos maisalansan sa mesa ay hindi siya agad umupo para kumain. Sa halip ay naghintay siya sa pagbabalik ng anak niyang si Leon matapos nitong samahan ang caravan palabas ng kanilang lugar. Lumipat ang eksena kay Leon na kasalukuyang gumagabay sa caravan at dinadala sila sa tamang daan. Kasama pa rin si Byron na walang tigil sa pagreklamo na mas mahirap daw ang pag-uwi kaysa pagdating. Nagtaka naman si Baxter kung bakit sila dumadaan sa paikat na daan. Ipinaliwanag ni Leon na hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa panganib kundi dahil naririnig niya ang bulong ng kagubatan na nagsasabing iyon ang ligtas na landas at tiniyak niya na kapag nalampasan na nila ang kagubatan magiging ganap na ligtas ang kanilang daraanan. Sa puntong iyon nasa tabi na ng hangganan ng Hellbreen ang caravan at buhat-buhat ng isang mangangalakal ang wala pa ring malay na si Tilek habang si Baxter ay nangakong babayaran. Siya nang malaki para sa kanyang ginawa. Samantalang si Leon ay patuloy na sumama upang manguna at maggabay sa kanilang biyahe. Nagpatuloy ang caravan sa kanilang paglalakbay habang tinatawag ni Leon si Baxter. Humingi ng paumanhin si Leon kay Baxter dahil sa lubak at mahirap na daan pero agad din niya itong tiniyak na malapit na sila sa lungsod. Bahagyang gamaan ang loob ni Baxter at saka tinanong si Leon kung hindi ba siya napagod matapos ang mga gabing ginugol sa pagkukumpuni ng kanilang bahay. Ngumiti si Leon at sinabing wala lang iyon para sa kanya. Masiglang ikinwento ni Leon na habang naglalakbay sila ay paulit-ulit niyang naaalala ang mga kwento ni Baxter tungkol sa mga pakikipagsapalaran sa lungsod. Isang lugar na nakilala niya lamang sa amoy nito mula sa malayo. Nabigla si Baxter na noon lang pala niya narinig ang mga kwentong iyon. Ipinaliwanag ni Leon na ang mga taga-nayon at maging ang kanyang ina ay iniiwasan ang mga ganoong usapan. Sumabat naman ang mga ngalakal na si Byron at hinala niyang baka nag-aalala ang mga ito na ang isang inosenteng binata tulad ni Leon ay madaling malinlang sa labas. Ngunit dagdag pa niya hindi naman nagiging ganap na hinog ang isang tao kung hindi dumadaan sa mga hirap ng buhay. Binanggit din ni Leon na tuwang-tuwa siya sa mga kwento tungkol kay Uncle Veron ang mga ngalakal na marunong bamasa ng kagubatan at ang sikreto ng kanyang tagumpay sa negosyo ay ang matinding tawaran. Naisip ni Leon kung matututunan din ba niya ang kasanayang iyon para makaligtas sa lungsod na nagdulot naman ng pagsisisi sa mga ngalakal dahil baka tularan niya iyon at mapahamak lang siya. Tinanong ni Baxter si Leon kung nakalabas na ba siya ng nayon ng Byron noon at kung pinagbabawalan ba siya ng pinuno ng nayon. Sagot ni Leon hindi yun ipinapataw sa kanya kundi sariling pasya niya. Ipinaliwanag niya na minsan pakiramdam niya ay para sa kanya mismo itinayo ang harang ng nayon upang protektahan siya dahil tanging dito lamang siya tinatanggap ng buo. Ibinunyag pa niya ang mas mahalagang dahilan na mag-isa na lang ang kanyang ina at mula nang ipanganak siya ay hindi na ito nakalakad muli habang buhay. Hindi niya raw ito nalaman agad dahil kailanman ay hindi ipinakita ng kanyang ina ang sakit na dinadala nito pero narinig niya sa mga taga-nayon na isa itong marangal na babae mula sa mataas na pamilya.
Sa huli sinabi ni Leon na isinuko ng kanyang ina ang lahat para sa kanya kaya hindi niya kayang iwan ito para lamang tuparin ang pansariling hangarin. Napabuntong hininga ang mga ngalakal at sinabing nakakalungkot iyon. Dagdag pa ni Leon na mahirap din ang kanyang paglaki dahil sa minananggana ng isang ogre. Bata pa lang siya ang gusto niya lamang kainin ay hilaw na karne na ikinagulat at ikinatakot ng mga ngalakal. Biglang iniba ni Baxter ang usapan at diretsahang tinanong si Leon kung may natanggap ba itong utos noon para bantayan ang ruta ng kalakalan ng Veron Guild sa loob ng kagubatan. Natarante si Leon at sinubukang umiwas, sinasabi na nagkataon lang ang pagkikita nila. Pero pinilit siya ni Baxter at sinabing hindi siya kayang magsinungaling. Nilinaw naman ng mga ngalakal na nagpapasalamat siya sa pagkakaligtas, ngunit magiging problema kung may sikretong ang utos na sinusunod si Leon. Mariing itinanggi ni Leon at sinabing wala iyong kinalaman sa digmaan o sa anumang nakakatakot, saka siya nagkumpisal ng totoo. Ipinaliwanag niyang ang kagubatan sa paligid ng kanilang nayon ay pinamumugaran ng mga urok na tulisan. Hindi man sila ganoon karami, sapat na ang panganib nila para guluhin ang mga mangangalakal at maliliit na grupo ng bearang mandirigma, dahilan para maantala ang kalakalan na tanging kabuhayan ng nayon. Doon napagtanto ni Baxter na iyon pala ang dahilan ng pagiging lihim ng nayon. Na si Leon pala ang nag-iiwan ng amoy sa kagubatan para markahan ito at takutin ang mga kalaban. Kinumpirma iyon ni Leon. Dagdag pa niya, biglang nawala ang mga bakas ng mga tulisan. At kahit nakatulong ang depensa ng nayon, naniniwala siyang ang presensya niya bilang ogre ng kagubatan ang pinakamalaking dahilan. Tinanong ni Baxter kung ginawa ba niya iyon para lang sa reputasyon ng nayon, pero agad itong itinanggi ni Leon at sinabing may mas mabigat na dahilan. Ibinunyag niya na kakaiba na ang ikilos ng mga urok. Nagsimula na raw silang magpaamo ng mga halimaw na Noel at Troll, at umaabot pa sila sa pagbago ng mismong kagubatan para umulan. Para bang ang mismong kagubatan ay humihingi ng saklolo. Sinubukan ni Leon na magpakita ng pag-asa at sinabing magiging maayos din ang lahat at siya na mismo ang haharap kung kinakailangan. Ngunit bigla siyang napatigil, itinuro ang unahan at inihayag ang kanilang pagdating sa destinasyon, ang lungsod ng Redon. Dumating si Leon kasama ang karaban sa pasukan ng Redon City. Dito nagpaalam sa kanya si Baxter at Kaos pusong nagpasalamat sa paghatid. Inilarawan pa niya ang kanilang ugnayan bilang mahalaga, kahit ito ay sa isang nilalang na galing sa ibang lahi. Ipinahayag ng mga ngalakal ang pag-asa na balang araw ay matupad din ang hangarin ni Leon na makalabas at makapaglakbay sa labas ng kanilang nayon. Mahina lang na natawa si Leon bilang tugon, ngunit hinimok pa siya ng mga ngalakal na baka mas madali pa iyon kaysa inaakala niya. Iminungkahi nitong sumama siya sa isang naglalakbay na tropa, ang noon circus troupe, na tumatanggap ng iba't ibang lahi bilang miyembro kapalit ng pagkakataong makalibot sa mundo at kumita ng pera. Nagulat si Baxter sa nalalaman ng mga ngalakal tungkol sa ganoong bagay, at kunway nagalit pa ito bilang sagot. Kumaway si Leon ng pamamaalam habang pumapasok ang karaban sa lungsod. Ngunit pagkakaalis ng mga ito, biglang nagbago ang kanyang mukha, naging seryoso at balisa. Lumingon siya pabalik sa kagubatan, umaasang walang nangyaring masama sa nayon habang wala siya, saka agad na naglakad ng mabilis pabalik. Lumipat ang tanawin 8 taon ang nakalipas, kung saan may kausap si Leon na 5 taong gulang pa lamang noon. Si Veron ay nagbiro, sinasabing ang laki na ng itinangkad ni Leon at napakalaki na para sa kanyang edad. Sa tabi nila, abala ang ina ni Leon sa paghahanda ng karne. Biglang naging malungkot ang tono ng lalaki at sinabi kay Leon na ang makita siya ay nagpapaalala ng kanyang sariling kabataan, ang panahong nawala sa kanya ang pamilya, tahanan, at lahat ng bagay dahil sa Panginoon at sa mga kabalyero, kaya napilitan siyang tumakas sa mapanganib na kagubatan sa edad na 10. Dagdag pa niya, naniniwala siyang ang nayon ng Byron lamang ang tanging lugar na makakatanggap kay Leon at sa kanyang ina dahil lahat ng naninirahan doon ay dumaan din sa parehong sakit at paghihirap. Muli tayong bumalik sa kasalukuyan, kung saan mabilis na tumatakbo si Leon pabalik ng nayon. Bigla siyang napatigil nang mapansin ang usok na nanggagaling sa direksyon ng kanilang lugar. Kinabahan siya at dali-daling tumakbo ng buong bilis, tinatawag ang kanyang ina. Lalong lumala ang kanyang pagkalito dahil wala man lang bakas ng mga halimaw sa paligid. Habang papalapit, nakita niya na naglalagablab ang harang ng nayon.
Saglit siyang nakaramdam ng ginhawa dahil hindi pa naaabot ng apoy ang kanilang tahanan. Ngunit nang makapasok siya sa nagliliyab na kagubatan, napagtanto niyang kakaiba ang amoy ng apoy, hindi ito natural. May nagsadyang magpasimula ng apoy at nagsunog ng insenso upang sadyang takpan ang amoy ng nayon. Nag-isip si Leon kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito at ano ang dahilan sa likod ng kanilang ginawa. Napagtanto niyang kailangan niyang makabalik. Agad, sa kanyang paglalakbay, nadaanan niya si Ginoong Nielsen, ang lalaking nakausap niya sa kanyang alaala, sugatan ng malubha at tinamaan ng mga palaso. Hirap na hirap si Nielsen na banggitin ang pangalan ni Leon habang sinusubukan naman ni Leon na tulungan siya at buhatin pabalik sa nayon para magamot. Ngunit pinigilan siya ni Nielsen, batid na malapit na ang kanyang oras. Sa huling sandali, nagbigay siya ng babala kay Leon. Habang hinihingal at malapit ng malagot ang hininga, sinabi niya na pagbalik ni Leon sa nayon, anuman ang makita niya roon, kailangan niyang manatiling kalmado at panatilihin ang kanyang isipan. Pagkatapos ng pagkamatay ni Nielsen, nagpatuloy si Leon sa kanyang paglalakad, pasa ng lungkot ngunit buo ang kanyang loob. Paulit-ulit niyang inaalala ang huling mga salita ni Nielsen hanggang sa makarating siya sa tarangkahan ng nayon. Doon ay bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na tanawin. Nakapwesto sa mga pader ang mga sundalo, pinapana ang mga halimaw sa ibaba. Gulat na gulat si Leon nang matuklasan niyang hindi basta nagwawalang mga halimaw ang umatake kundi isang organisadong hukbo ng mga halimaw na nakaposisyon sa ibaba ng harang at pinapana ang mga taga-nayon. Sa ibabaw ng pader, si Commander Kane ay nagbibigay ng utos sa lahat na maghanda. Mahigpit niyang ipinagbili na unahin ang mga troll na may dalang hagdan, dahil nagsimula na silang umakyat sa pader. Nagtataka si Kane kung paano ang inakala niyang ilang urok bandit lang ay biglang naging isang organisadong hukbo. Sigurado siyang may nasa likod ng sistematikong pag-ataking ito. Bigla na lang may sumigaw ng kanyang pangalan, tinuturo ang isang bagay sa di kalayuan na labis nilang ikinatakot. Sa likod ng hukbo ay lumitaw ang isang napakalaking nilalang na may nakakakilabot na pulang kumikislap na mga mata, nakasakay sa dambuhalang halimaw na kahawig ng lobo, isang warg. Nang inig ang puso ng mga tagapagtanggol sa kanilang nakita at nagtataka sila kung gaano kalaki at kung sino talaga ang mga mananalakay. Hindi pa sila kailanman nakakita ng sinumang kayang magpaamo ng isang warg. Si Hayne ang unang nakilala ang pinuno, isang urok mula sa mga wastelands, ang uri na tanging nakikita lamang sa mga labanan sa Trivenia, at ikinagulat niyang makita ito roon. Biglang may pamana at tumama sa isa sa mga tagapagtanggol na agad na napasigaw sa sakit. Kinausap ni Kane ang kanyang mga tauhan, kinumpirma na hindi ito basta simpleng pag-atake ng mga urok. May mensahe na nakasama sa palaso. Habang inuutusan ni Kane ang mga kasama na pigilan ang pagdurugo ng sugatan, nag-utos naman ang pinunong urok na agad ipadala ang isang bagay. Malinaw na ang mensaheng iyon ay nakalaan para sa maliit na ogre ng nayon. Samantala, nagpapatuloy ang labanan sa ibaba habang pilit umaakyat ang mga mananalakay gamit ang kanilang mga hagdan. Agad na nagutos si Kane sa kanyang mga kawal na maghanda at sabay-sabay na magpaputok ng mga palaso upang pigilan ang pag-akyat. Malakas at tuloy-tuloy ang palitan ng mga pana. Pinagmamasdan ng kinatawan ng pinunong urok ang laban na may pangungutya, nagbitiw pa ng komento na hindi niya inaasahan na ganito katapang lumaban ang mga taga-nayon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tinamaan siya ng palaso at bumagsak na wala ng buhay. Bumaba mula sa kanyang halimaw ang dambuhalang pinuno at tiningnan ang mga tao na may matinding paghamak. Isa namang tagapagtanggol ang samuri sa mensaheng nahulog, nagtatanong kung ano ang nilalaman nito at napansin niyang hindi ito nakasulat sa wika ng mga urok. Nagutos muli ang pinuno ng mga halimaw at nagdala sila ng isang grupo ng mga bihag na tao. Magbibigay na sana ng panibagong utos si Kane para sa isang sabayang pagpapana, ngunit biglang pinigilan siya ng isa sa kanyang mga tauhan at itinuro ang nakikita. Nanlaki ang mata ng mga tagapagtanggol nang makita nilang ang mga especially iyan na ipinadala nila kanina, kabilang si Daryl, ay hawak ng kalaban at ginagamit bilang panangga. Agad na sumigaw si Kane ng utos na itigil ang pag-atake, napagtanto niyang ginagamit ng kaaway ang kanilang mga kasama bilang pananggalang. Doon niya nakita ang sariling anak na si Daryl kabilang sa mga bihag, kaya napaupo siya sa matinding pagkabigla at nagtanong sa sarili, puno ng kawalan ng pag-asa, kung bakit nangyayari sa kanila ito.
Isa sa mga tauhan ang nagbabala kay Cain na ang mga mananalakay ay papalapit na sa tarangkahan ng harang at pinilit siyang magpasya agad. Sa ibaba, iniutos ng komandante ng puwersa na harangan ang daraanan kahit gamit ang sariling mga katawan kung kinakailangan dahil alam niya na kapag bumagsak ang tarangkahan, tuluyan nang mawawala ang buong nayon. Samantala, may ilang mga taga-nayon ang nagtatago sa isang gusali. Isa sa kanila ang natatakot na nagtanong kung bakit sila nagkukubli sa halip na tumulong magpatibay ng tarangkahan, ngunit pinatahimik siya ng isang mandirigma. Itinuro nito na hindi ba nila napansin na ang mga naunang laban nila laban sa mga halimaw ay tila napakadali, kainahinala pa nga. Iginiit niya na walang saysay ang lumaban sa ganitong paraan at tiyak na may ibang pakay ang mga mananalakay. Sa labas naman, nagdala ang mga urok ng isang napakalaking punong kahoy at sinimulan nilang bugbugin ang pangunahing tarangkahan. Ang mga tagapagtanggol sa likod nito ay napapangiwi at napapadaing sa lakas ng mga hampas, pilit nilang pinipigilan ang pagbagsak. Sa labas ng pader, nakikipag-usap ang pinunong urok sa isang tao. Ang kausap ay humanga sa bilis ng pag-usad ng laban, sinabing malapit nang bumigay ang depensa ng nayon dahil sa karanasan ng pinuno sa pakikidigma. At gaya ng napagkasundoan, tiniyak niyang tutulungan din niya ito sa kanyang pangangaso. Samantala sa ibabaw ng pader, isa sa mga tauhan ang pilit na hinihikayat si Cain na magpasya agad para masagip ang sitwasyon. Malalim ang kanyang pag-aalinlangan at pakikipaglaban sa sariling damdamin habang mula sa mga bihag ay mahinang tinawag siya ng anak niyang si Daryl, Ama. Lumapit ang isa sa mga mandirigma at sinabi kay Cain na napagdesisyonan na nila, at bagamat nauunawaan niya ang pag-aalinlangan nito dahil anak ang nakataya, wala na silang ibang paraan para mailigtas siya. Nagpahayag pa siya ng panghihinayang sa mabigat na pagpipiliang ito. Hindi magawang bigkasan ni Cain ang utos na magpakawala ng mga palaso kaya humingi ng paumanhin ang mandirigma at isa pang tagapagtanggol ang siyang nag-utos sa mga mamamana na maghanda para sa pag-atake. Bigla na lang, may isang nilalang na tumalon mula sa mga puno na napakabilis ang galaw at bumagsak na may malakas na dagandong sa gitna ng hukbo ng mga urok. Malugod siyang sinalubong ng pinunong urok at sinabi na sa wakas ay nagpakita na ang maliit na ogre. Sa lakas ng pagbagsak niya ay nagliparan ang mga halimaw sa paligid na nagdulot ng kaguluhan at pagkabigla sa mga tagapagtanggol. Mula sa pader, nagtataka si Cain kung si Leon nga ba talaga ang nakikita niya. Muling nagsalita ang pinunong urok sa kanyang lihim na kakampi, sinasabing ang Cain ay kinagat na gaya ng kanilang plano, at tinanong kung ano ang balak nitong gawin ngayon. Sa gitna ng labanan, sunod-sunod na pinabagsak ni Leon ang mga halimaw. Doon niya nakita si Daryl na sugatan at nakahandusay, mahina itong tumatawag sa kanya. Nagmamadaling tumakbo si Leon palapit at sa pagkabigla ay sumigaw, "Daryl, kapatid!" Napuno siya ng matinding galit at nagsimulang magwala. Mula sa malayo, tinawag siya ng pinunong urok, nagtataka kung paano nakatagpo ng isang bihirang hybrid sa ganitong liblib na lugar at hindi sa mismong digmaan. Isang kalahating ogre, ang pinakamasalimuot at pinakamabangis sa lahat ng halimaw. Tinukso pa siya nito kung hindi ba niya naisip kung bakit walang ni isa man ang nagtangkang pumatay sa kanya hanggang ngayon. Mula roon ay bumalik ang tagpo sa nakaraan. Ipinakilala kung sino talaga ang urok na ito. Isa siya sa mga urok mula sa tigang na lupa ng Trivinia, lugar na naging arena ng isang matinding digmaan ng iba't ibang lahi. Doon sila naging mga bearang mandirigma na nakilala sa kanilang kakayahan. Sila ay mga hybrid ng tao at urok, nagmana ng lakas ng dalawang lahi, mahusay sa paggamit ng sandata, pamumuno at maging sa gerilyang pakikipaglaban. Ngunit kakaunti lamang ang kanilang bilang dahil tanging sa isang nawawalang mahiwagang paraan lamang sila nabubuo. At nang matapos ang digmaan at mawalan sila ng pagkakakitaan, nagsimula silang mabuhay sa pagtanggap ng mga mapanganib na misyon ng pangangaso. Ginawa nilang sariling teritoryo ang kanilang mga hunting ground at nakipaglaban para sa kaligtasan, kahit pa sa mga kilalang malupit na ogre. Sa kabila ng matinding laban ay isa na lang ang natira sa kanila. Kaya ang pangalang urok, na dati ay tumutukoy sa isang buong lahi, ay naging pangalan na lamang ng isang individual. Sa mga sumunod na taon, ang nag-iisang nakaligtas ay nagbantay sa isang liblib na kagubatan. Sa kaharian ng arena, matiyaga siyang naghintay ng tamang oras para maghayganti, laban sa kaaway ng kanyang lahi. Habang minamasdan ng anak ng nasabing kaaway, inutusan ng urok commander ang kanyang hukbo.
Nahuwag bigyan si Leon ng kahit anong pagkakataon. Sinabi niyang sabay-sabay silang umatake, at ipinatupad ang Troll Subjugation Formation, kasabay ng Null Encirclement Formation. Ngunit kahit may ganitong paghahanda, unti-unting umatras ang hukbo ng Urok. Dahil sa lakas ni Leon mag-isa, isa sa mga pinuno ng Urok ang nagtataka, kung paanong isang ogre lang ang nakakayanan silang pigilan ng ganito. Napagtanto niyang sa ganitong takbo, nasasayang lang nila ang buhay ng kanilang mga tauhan. Mula sa pader ng nayon, napansin ng mga tagapagtanggol na huminto ang paglusob ng mga Urok, at lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon kay Leon. Kumalat ang kaba sa kanila. Iniisip kung kakayanin ba ni Leon na mag-isa laban sa karamihan. Pinagmamasdan ni Cain ang laban ni Leon, hanggang sa tamaan ito ng isang atake na nakapigil sa kanyang paa. Mismo ang Urok Commander ang humarap kay Leon sa mabangis na labanan. Nagpalitan sila ng matitinding hampas, at kahit malubhang nasugatan ang Urok Commander, at nawala ng ilang bahagi ng katawan, naibigay pa rin ni Leon ang huling atake, at napabagsak siya sa lupa. Habang hinihingal, nadama ng sugatang Urok Commander, nasulit ang pagkawala ng kanyang mga paa at kamay. Idinagdag niyang dumating na ang oras. Kinausap niya ang walang malay na si Leon, at sinabi na kapag nagising ang tunay niyang anyo, na matagal nang pinipigil, mawawala lahat ng mga mahal niya sa buhay. Magiging isang halimaw si Leon, na walang kontrol sa kanyang sariling mga instinct. At kung magpapatuloy ito, siya ay tuluyang mag-iisa. Matapos bigkasan ang kanyang huling salita, bumagsak ang Urok Commander sa kanyang mga sugat, at nagsimulang magbago ang katawan ni Leon sa isang mas mabangis na anyo. Nang makita ng mga natitirang Urok sundalo ang pagbagsak ng kanilang pinuno, agad silang nag-utos ng pag-atras, at nagtago na lamang. Alam nilang hindi na sila mananalo, matapos isakripisyo ng kanilang pinuno ang kanyang buhay. Pagkatapos ng labanan, bumaba sina Cain at ang kanyang mga tauhan mula sa pader, upang suriin ang nangyari. Natagpuan nilang walang malay si Leon, ngunit buhay pa. Ikinagulat ito ni Cain. Isa sa kanyang mga tauhan ang nagsabi, na siya mismo ang nakakita, kung paano tinanggap ni Leon ang napakaraming atake. At sa maikling oras na ginugol nila sa pagbaba, nakabawi agad si Leon, na para bang hindi siya isang karaniwang ogre. Naisip ni Cain kung kakayanin pa bang bumangon ni Leon lalo na at ang mga sandata ng Urok ay may halong lason na kayang pumutamba ng isang troll. Alam niyang marami silang tanong na dapat itanong kay Leon pero naputol ito nang marinig nila ang tinig ng commander ng halimaw. Tinanong nito kung bakit pa nila pinipilit gisingin ang halimaw kung pwede naman nilang tanungin ang baldado na nakahandusay sa lupa. Laking gulat nila nang makita nilang buhay pa pala ang Urok Commander. Isa sa kanila ang Senisi ang kasama dahil hindi raw nito sinigurado ang pagkamatay ng halimaw. Ngunit pinakalma sila ng Urok Commander at sinabing huwag silang mag-alala dahil ramdam na niyang papalapit na ang kanyang kamatayan dahil sa labis na pagdurugo. Dagdag pa niya, ang pagtatanong sa isang taong wala ng kapit sa buhay ang pinakamadaling uri ng interogasyon. May isa sa mga tauhan ang nagbabala kay Cain na huwag magpadala sa mga salita nito. Pagkatapos ay sinimula ni Cain ang pagtatanong. Sinabi niya na ang Urok ang siyang nagtipon ng lahat ng mga bandido. Ipinakita rin niya ang sulat na ipinadala nito at ipinunto na hindi iyon nakasulat sa wika ng mga Urok. Ibig sabihin para iyon sa isang taong marunong magbasa noon at tiyak na si Leon ang tinutukoy. Nagpatuloy si Cain, ipinaliwanag niyang si Leon ay hindi kailanman umalis sa kagubatang iyon sa buong buhay niya kaya imposible para sa kanya na makapunta sa wasteland at magkaroon ng alitan sa kanila. Kaya direkta niyang tinanong ang Urok Commander tungkol sa relasyon nito kay Leon at kung bakit siya mismo ang pinupuntirya. Tumawa ang Urok Commander at sinabing nakikita na niya kung paano tretuhin ng mga tao ang ogre mula ngayon. At dahil maaga niyang nakamit ang kanyang paghihiganti, sasagutin na niya ang mga tanong nila ng walang alinlangan. Doon niya sinimulang ibunyag ang katotohanan, na ang paniniwala nilang matagumpay nilang naitago at naprotektahan ang kalahating ogre ay isang malaking pagkakamali. Ipinaliwanag ng Urok na habang nagkukubli sila sa likod ng napakalaking pader, nagsimulang muling lumitaw ang kinatatakutang butcher ng Central Continent na walang iba kundi ang ama ni Leon. May mga ebidensya ring natuklasan na may isang asul na dragon ang nasa likod ng lahat ng ito.
Ang balitang iyon ay nagdulot ng matinding pagkabigla noon. Nagpatuloy ang urok at sinabing tiyak na alam nila ang likas na ugali ng mga ogre. Kapag ganap na silang lumaki, lalaban sila hanggang kamatayan at kailanman ay hindi susuko. Ngunit ang alamat na halimaw na iyon na kabilang sa ibang uri ay piniling sumuko. Doon nagsimula ang kanyang pagkahumaling. Naisip niya kung anong dahilan ang maaaring magpaamo sa isang nilalang na ganoong kalakas. Ibinunyag niya na napagtanto niyang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa isang babaeng tao, bagay na ikinagulat ni Kane na agad niyang tinanong kung paano niya nalaman. Sinagot siya ng urok na naamoy niya ang dugo kay Leon, parehong amoy ng dugo ng butcher na nakatatak na sa kanyang alaala. Pagkatapos ay inilantad niya ang kanyang tunay na plano. Ipinagbawal niya sa lahat na sakta ng hybrid. Upang matiyak ito, tinipon niya ang mga urok at inilagay sila sa kagubatan para pahirapan ito, at gumawa pa sila ng perpektong labirinto upang walang estrangherong makapasok. Ang pader na kanilang pinaniniwalaang proteksyon ay nagsilbi ng layunin, ngunit walang silbi yun kung hindi naman talaga pagmamay-ari ng urok ang kagubatan mula pa sa simula. Tinapos niya sa mapanuyang salita, na sa huli wala silang natuklasan at ang tanging nagawa lang nila ay itago ang kalahating hybrid hanggang sa lumaki itong maging halimaw na si Leon. Sa huling saglit ng kanyang pagninilay, nagtanong siya kung tunay nga ba niyang hinanggad ang paghihiganti para sa kanyang lahi o kung gusto lang niyang gawing katulad niya si Leon, isang itinakwil. Pagkasabi nito, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Samantala, nagtipon ang mga nakatatanda ng nayon at nagsimulang mag-usap. Isa sa kanila ang nagsabi na kahit pinalaki ng maayos ni Leon ang kanyang ina, hindi nito makokontrol ang tunay na kalikasan ng kanyang anak. Tinanong niya kung magagawa pa ba nilang pigilan si Leon sakaling tuluyan na itong maging katulad ng isang ogre. Isa pa ang nagbanggit na kahit ang disiplinadong hukbo ng urok ay wala ngang nagawa laban sa kanya mag-isa. Kaya kahit sila ay nakaligtas dahil kay Leon, kung sakaling bumaliktad ito laban sa kanila, buong nayon ang malalagay sa panganib. Sumigaw ang pinuno ng nayon at inutusan silang tigilan na ang usapan. Ngunit si Kane na nagluluksa pa rin sa pagkawala ni Daryl ay iginiit na hindi siya pwedeng mabigang protektahan pati ang buong nayon. Hiningi niya sa pinuno na gumawa ng ibang hakbang kung hindi nito kayang alisin si Leon. Binalaan pa niya na darating ang mga dragon hunter sa nayon para hanapin ito. Sinubukan ng pinuno na pakalmayan si Kane. Inamin niyang nakakalungkot ang nangyari kay Daryl ngunit pinaalala niya na si Leon ay 13 taong gulang lang at ang nangyari ay hindi kagustuhan ng bata. Tinanong niya si Kane bilang nakatatanda ng nayon kung hindi ba nito alam ang dapat nilang unahin. Nagalit si Kane at sinabing ang ibig niyang sabihin ay kailangan nilang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Pinutol siya ng pinuno at inutusan na tumigil, binalaan siyang baka marinig sila ng bata. Sa oras na iyon, gising na pala si Leon at narinig ang lahat. Tahimik niyang naitanong sa sarili kung ang mga nakatatanda ay nagsisimula ng mag-away dahil sa kanyang pagkawala sa sarili. Nagtanong siya kung bakit niya nagawa iyon, at kung ganoon din ba ang kanyang ama noon. Kinamuhian niya ang ideya na iyon ang tingin ng iba sa kanya. Nagulat ang mga nakatatanda nang malaman nilang gising na si Leon. Habang naglalakad silang magkasama, pinakalma siya ng pinuno ng nayon at sinabing wala siyang dapat ipag-alala at gagaling din siya. Sinabi nitong halos ayos na siya ngunit medyo nahuli lang sila sa pagsabi sa kanyang ina, si Leonia. Umaasa siyang mauunawaan nito ang sitwasyon dahil sa mga pangyayari. Pagkatapos ay tiniyak ng pinuno na anuman ang sabihin ng iba, si Leon pa rin ang nagligtas sa nayon at lubos siyang nagpapasalamat at ipinagmamalaki siya. Tahimik na tumugon si Leon. Binigyan siya ng pinuno ng mga halamang gamot na panlunas at inutusan siyang inumin ito kasabay ng bawat pagkain. Pagbalik niya, nagpasalamat si Leon at sinabi niyang ipapaalam niya ito sa kanyang ina. Sinabi ni Leon na kailangan na niyang umalis dahil hinihintay na siya ng kanyang ina. Umaasa siyang ligtas ang lahat sa loob. Pumayag ang pinuno ng nayon at hinayaan siyang umalis. Mabilis na bumalik si Leon sa kanilang bahay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pagdating niya, nadatnan niyang naghihintay ang kanyang ina sa labas. Bumaba siya at tinawag ito, saka agad na lumapit, binabalaan ang kanyang ina na delikado ang manatiling malapit sa bakod lalo na sa gabing iyon. Pinatigil siya ng kanyang ina at pinakalma, sinabing ayos lang siya at walang nangyaring gulo doon.
Ngunit idinugtong niyang hindi iyon ang tunay na problema ngayon. Sinabi niyang narinig niyang sumali si Leon sa kaguluhan sa nayon kahit pinagbilinan na niya itong huwag. Nabanggit din ng kanyang ina na sinabi sa kanya na namatay si Nielsen sa labas ng bakod at tinanong siya kung iyon ba ang dahilan kung bakit siya nawalan ng kontrol. Naalala ni Leon ang mabubuting salita ni Nielsen noong siya'y bata pa at kung paanong sinabi nitong sana ay nagkaroon siya ng anak na gaya niya. Humingi ng tawad si Leon sa kanyang ina dahil pinag-alala niya ito at inamin niyang hindi niya kayang makita si Nielsen na mamatay sa ganoong paraan. Ipinaliwanag niyang espesyal na tao ito para sa kanya. Naalala rin niya ang huling paalala ni Nielsen na huwag kailanman mawala sa sarili. Naisip ni Leon kung natakot ba si Nielsen sa mga bagay na maaari niyang kaharipan o sa mga katotohanang maaari niyang madiskubre. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang ina at diretsyong nagtanong kung ang bangis na ipinakita niya ay namana ba niya sa kanyang ama. Pinatigil siya ng kanyang ina at nakita sa mukha nito ang sakit. Humingi ito ng tawad at sinabing hindi niya kayang sagutin ang tanong. Napatili si Leon at tinawag siya habang papalayo, ngunit patuloy lang ito sa paghingi ng paumanhin hanggang sa mahawakan siya ni Leon at niyakap ng mahigpit. Samantala, sa kaharian ng Schwerin, sa lupain ng Baron Fels, galit na nakikipag-usap ang Baron sa isa sa kanyang mga kabalyero. Nagrereklamo si Herman tungkol sa balita na nalibag ang bawal sa paghahagilap ng dragon. Tinawag niya itong walang kwenta at sayang na pagsisikap at nagtanong kung nakalimutan na nila kung bakit ipinagbawal iyon noon. Pinagtawanan niya ang kanilang pagbanggit ng tradisyon at hangarin dahil hindi raw nila nauunawaan ang praktikal na posibilidad. Nagpatuloy siya sa panunukso at nagtaka kung paano maihahalin tulad ang kanilang mga pagsisikap sa kapangyarihan ng Helbrin. Hindi niya maintindihan ang posibilidad ng paghahanap ng isang asol na dragon. Sinabi ng Baron kay Herman, ang kanyang praktikal na kabalyero, na magiging problema siya kung wala ito dahil hindi niya maaaring baliwalain ang sagrado at nakatakdang mobilisayon. Nagpasiguro si Herman na inalagaan niya ang mga kinakailangang gawain para walang reklamo mula sa motherland at nakabigay iyon ng kaunting panahon. Idinagdag ni Herman na, gaya ng hinulani ang Baron, maraming kakaibang natuklasan sa misyon ng paghahagilap ng dragon. Pinurihan niya ang matalim na paningin ng kanyang Panginoon at inihayag na ang investigasyon ay nagpakita ng pagkasilang ng isang hybrid na nilalang, kalahating ogre at kalahating tao. Nagalak ang Baron at idineklara na ito ang tinutukoy niya bilang praktikal na posibilidad at ipinangako na hindi sila mabibigo sa paghahagilap. Tumango si Herman nang utusang maghintay muna ng Baron. Tiningnan siya ni Herman ng malamig at sa sarili niyang isip-inisip na hindi na malayo ang araw na madagdag ang ulo ng Baron sa kanyang koleksyon. Sa ibang bahagi ng lungsod ng Ritten, may nagtatanong tungkol sa isang tao na nagngangalang Tilok. Huminto ang isang beerang mandirigma ng isang nakamaskarang lalaki at tinanong na may pagkasuklam kung inisip ng mga honorable knights na madali lang makitungo sa isang mercenary. Napansin ng mandirigma na may 3 taong sumusunod sa kanila. Nagreklamo si Tilok sa nakamaskarang lalaki na iba ito sa ipinangako sa kanya. Dapat daw mabilis ang misyon. Matindi ang tugon ng nakamaskarang lalaki kay Tilok. Binalaan siya na lampas na sa hangganan ang kaiabangan niya at dapat alam niya ang kanyang pwesto. Kahit taga-Raiden siya, kung magpapatuloy ang kahambogang iyon ay maaaring magtapos ang buhay niya bago pa man magsimula ang misyon. Sumagot si Tilok na dahil nandito na rin sila, kaya ba nilang harapin ang mga humahabol kung sakaling magkamali ang lahat. Nagpahayag siya ng pagdududa sa kakayahan nilang humarap sa isang ogre. Sa kagubatan, bamulong ng isang salita ang nakamaskarang lalaki, praktikal na posibilidad. Samantala, si Leon ay mag-isa sa kagubatan. Naunawaan niyang hindi ito ang oras para nakatayo lang siya at wala nang ginagawa. Kailangan niyang mangaso bago lumubog ang araw dahil hindi pa siya makakabalik sa nayon at kailangan niyang alagaan ang sarili niya. Umalis si Leon at sinimulan ang pangangaso ng isang baboy ramo gamit ang kakayahang hindi niya alam na mayroon siya. Inisip niya na hindi naman siya natutong mangaso noon. Naisip niya na siguro iniiwasan ng kanyang ina na ituro iyon para mapalaki siya na parang isang tao hanggat maaari. Naintindihan niya ang dahilan. Nang tamaan niya ang baboy ramo at mapabagsak ito, naisip ni Leon na baka dahil sa dugo ng kanyang ama kaya magaan ang kanyang galaw at nauunawaan niya ang likas na galaw ng mga hayop. Marunong siyang mandaye ng biktima, pagurin ito, at sa katamaan sa mahina nitong bahagi.
Sa isang saglit na pag-iisip, naitanong niya sa sarili kung natatakot ba ang kanyang ina na baka makita ang anyo ng kanyang ama sa kanya. Samantala, sa kagubatan ng Byron, naglalakbay ang nakamaskarang lalaki at ang kanyang mga kasama. Patuloy pa rin ang reklamo ni Tilok na para raw isang labirinto ang gubat, kung saan may mga goblin na may armas at mga troll na sinanay para umatake. Nagulat ang nakamaskarang lalaki sa ideya ng isang sinanay na troll. Kaya tinanong siya ni Tilok nang may pang-uuyam kung naniniwala ba siya sa isang digmaan ng lahi sa ganitong liblib na lugar. Itinuring ng nakamaskarang lalaki na sobra ang iniisip ni Tilok, ngunit iginiit ni Tilok na parang ganoon na nga. Ipinaliwanag ni Tilok na kahit sa mga liblib na lugar na ito, may mga nayon pa ring konektado sa Merchant Guild. Ngunit kamakailan ay nagkaroon ng malaking kaguluhan sa mga orc sa paligid at ang pinagmulan nito ay walang iba kundi ang urok ng Trovinia. Nakilala ng nakamaskarang lalaki ang pangalan, alam niyang isa itong kilalang pinuno noong panahon ng digmaan ng mga lahi. Sabi ni Tilok, nakapagtataka na nagpunta pa siya sa lugar na ito. Pagkatapos ay ngumiti siya ng tuso at tinanong ang nakamaskarang lalaki kung ano ang palagay niya, itinuturo na mukhang mas komplikado pa ang lahat kaysa simpleng paghahagilap ng isang halimaw. Sinabi ng nakamaskarang lalaki na marami pa ang ikagugulat niya at pinaalalahanan siyang magmadali dahil malapit na silang dumating. Habang sumusulong sila, inatake ng mga kasama ng nakamaskarang lalaki ang isang goblin at pinilit itong magsalita. Ngunit giit ng goblin, nasabi na niya ang lahat ng alam niya. Habang nag-iisip ang isa sa mga kasama ng pinuno, napagtanto niyang tama ang naging hatol ni Herman, dahil mula nang mamatay ang urok, alam niyang hindi na ito simpleng nayon lamang. Sinabi niya sa kanyang kasama na susundan daw ni Herman ang Konkai mercenary na si Tilok sa ibang lugar na tila may kaugnayan sa kanilang pakay. Nagulat ang isa sa kanila sa pagbabagong ito ng plano, dahil ang usapan nila ay magkikita sa pasukan ng nayon. Ngunit hindi binigyan ng malinaw na sagot ng pinuno ang kanyang tauhan. Hinala ng pinuno, baka may mas kawili-wiling na tuklasan si Herman doon. Kaya iniutos niyang sundin na lamang ang mga bagong tagubilin. Magsisimula na silang lumapit sa bahay ni Leonia. Sa loob, abala si Leonia sa gawaing bahay nang biglang sumagi sa isip niya ang tanong ni Leon tungkol sa kanyang ama. Bigla niyang naramdaman na may taong nasa labas na pilit pumapasok sa kanilang bahay. Maya-maya'y biglang sumabog ang pinto at pumasok si Tilok, sumisigaw na wala namang tao sa loob, ngunit nagulat siyang makita si Leonia. May halong panunuyang humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagpasok at sinabing hindi raw niya napansin ang presensya ng isang marangal na ginang na may walang kapantay na kagandahan. Kalma namang hinarap siya ni Leonia, sinabi niyang muli na naman siyang bumisita. Hindi raw niya alam ang dahilan ng pagpunta nito ngunit matagal na ang lumipas mula nang huling nagkaroon sila ng ugnayan sa nayon at ngayon ay tahimik na namumuhay ang kanyang anak. Idinagdag pa niya na wala nang makukuha pa mula rito. Ngunit pinagtawanan ni Tilok ang kanyang mga salita at tinawag itong isang kasiya siyang pagkikita. Ininsulto pa siya, sinabing mas pinili raw niya ang laki ng isang mabangis na ogre kaysa sa kanyang marangal na katayuan, at tinawag pa siyang mas masahol kaysa sa mga patutot ng nayon. Pagkatapos ay formal niyang idineklara bilang isang Kincaid warrior, si Tylok ng Redon, na makikipagkita na siya ngayon sa prinsesa ng Arcadian Empire na si Bensalot. Sa sandaling iyon, lumitaw sa silid ang nakamaskarang lalaki na si Herman. Nagpahayag siya ng pagkabigla ng matagpuan si Leonia sa isang mapagpakumbabang lugar tulad nito, iniisip niyang ang pag-aaksaya ng buhay niya rito ay labis na marangal. Lumapit si Herman, ipinakilala ang sarili bilang isang knight ng Swerin, at magalang na hiniling kay Leonia na bumalik na sila sa kanilang tinubuang lupa. Sumagot si Leonia na hindi niya alam kung paano nakarating ang katotohanan hanggang sa ganitong liblib na lugar pero huli na ang lahat. Idinagdag pa niya na kung ang Bensalot na kilala nila ay siyang ang totoo, matagal na sana siyang nahanap. Dahil hanggang ngayon ay napabayan siyang mag-isa, para sa kanya tapos na ang usapan. Sagot naman ni Herman, opisyal na siyang idineklarang patay ngunit si Bensalot ay kailanman hindi nawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, maaari siyang bumalik anumang oras. Tinanong pa ni Herman kung itinuturing ba ni Leonia na hindi katanggap-tanggap ang kalagayan niya ngayon. Pagkatapos ay sinubukan niya itong pakalmihan, sinabing maaari na niyang iwaksi ang kanyang mga alalahanin dahil siya mismo ang magbubura ng maruming dugong.
Samantala, nakikipag-usap ang nakamaskarang lalaki sa kanyang mga tauhan tungkol sa kanilang plano. Binanggit niya na ang target na si Leon ay regular na naninirahan doon. Kahit kalahating tao at kalahating ogre ito, ang ikinikilos niya ay walang pinagkaiba sa isang ogre, pawang hayop lamang na sumusunod sa instinct. Nabanggit din niya na narinig niyang kayang makipag-usap ni Leon, pero sa huli, ogre pa rin ang isang ogre. Ipinahayag pa niyang nakahinga siya ng maluwag dahil natakot siyang baka masyadong maging tao ang bata. Ngunit sa edad nitong 13, hindi pa siya ganoon kalalim ang kaalaman. Kaya iniutos niya sa mga tauhan na ihanda ang porma sayon para sa pangangaso ng ogre at siguraduhin may makuha silang resulta bago makipagtagpo kay Master Herman. Samantala, pauwi na si Leon dala ang nahuli niyang baboy ramo. Naiisip niyang gabi na at napansin niyang kakaiba ang amoy ng karne, mabaho ito ngunit hindi naman niya iniinda. Alam niyang kinasusuklaman ng kanyang ina ang amoy kaya naisip niyang hilingin kay Tia Ben na lagyan ito ng maraming pampalasa. Habang naglalakad, nabahala siya dahil pakiramdam niya palaging malungkot ang mukha ng kanyang ina nitong mga nakaraang araw at hindi ito sumasagot sa mga tanong niya. Kaya napagtanto niyang marahil ang lahat ng nangyari ay dahil sa kanya. Naglalakad si Leon pauwi sa kanilang bahay, umaasang gagaan na ang loob ng kanyang ina. Ngunit bigla siyang napatigil at nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, sinalakay siya ng ilang mga kalaban. Nasugatan siya ngunit buong tapang siyang lumaban pabalik, naguguluhan kung bakit at saan nanggaling ang pag-ataking ito. Napansin niya na hindi man lang niya naamoy o naramdaman ang presensya ng mga ito bago siya salakayin, kaya't agad niyang naisip na tiyak na ito ay isang planadong pangangaso laban sa kanya. Kinabahan siya habang nakatingin sa paligid, sinusubukang hanapin ang mga kaaway at iniisip kung sino ba talaga sila. Patuloy niyang iniiwasan ang mga atake, ngunit muling nasugatan ng isang nakamaskarang lalaki ang tumama sa kanya mula sa likuran, na nag-iwan ng malalim na sugat. Napaluhod si Leon sa sakit, nagtataka kung bakit, dahil buong akala niya ay tahimik at ligtas na siyang namumuhay sa tagong kapayapaan. Kaya't bakit muli siyang pinag-iinitan? Naramdaman niya na isa itong napakalaking kawalan ng katarungan. Habang nakataas ang espada ng isa sa mga kalaban upang ibigay ang huling dagok, kumislap ang mga mata ni Leon sa matinding determinasyon. Nagpasya siyang hindi na muling susuko. Samantala, sa loob ng bahay, tinutokso ni Tilok si Herman. Tinawag niya itong isang predictable na tao na sawang-sawa ng maglingkod sa isang bagong yamang maharlika na binili lamang ang kanyang katungkulan. Isinisi niya rito ang pagkawala ng timpi sa ganoong pagkakataon. Nagpatuloy si Tilok sa kanyang pang-iinsulto, idinagdag pa niyang lahat ng maharlika kagaya nito ay kaiya-hiya at puno ng mapanlit na tingin. Ang mga salitang iniwan noon ni Leonia ay wala palang kabuluhan kundi padalos-dalos na katapangan. Tahimik na nag-isip si Herman, iniisip na maaari silang magsagutan ng magsagutan, ngunit hinding-hindi mapupunta sa kanila ang kapalaran. Sinabi ni Leonia na sa huli, ang siyang magbubuwis ng dugo ay ang mismong panauhin. Biglang napatingin si Herman sa pintuan nang may naramdaman siya, at sa sandaling iyon, biglang sumabog ng puwersa si Leon nang pumasok sa silid. Inunat niya ang kamay upang dakmin si Herman, ngunit huminto bago niya ito tuluyang maabot. Ginamit ni Herman ang pagkakataong iyon at agad niyang itinutok ang kanyang espada sa binata. Mabilis na sinalag ni Leon ang mabilis na pag-atake ng espada ni Herman, at napahanga si Herman sa liksi ng kilos ni Leon, iniisip kung saan niya natutunan ang ganoong kahusayan. Sa kanilang sagupaan ay bumulusok ang malakas na enerhiya na ikinataranta ni Tilok. Napaisip ito na ang tapang ni Herman ay higit pa sa karaniwan, at marahil ay may tinatago pa siyang lakas. Maging si Leon ay nagulat na makatagpo ng isang ganap na espada master sa lugar na ito. Nakatindig si Herman, kumikislap ang espada, habang si Leon naman ay nakatayo sa harap ng kanyang ina, pilit siyang pinuprotektahan mula sa mga atake. Naisigaw ni Leonia ang pangalan ng anak sa matinding kaba. Pinayuhan ni Leonia si Leon na kumalma, at siniguro niya na hindi siya masasaktan ng mga ito. Nakiusap siya sa anak na magtago at umalis agad. Ngunit bago pa man makagalaw si Leon, pinalipad ni Herman ang isang mabagsik na bugzo ng enerhiya mula sa kanyang espada na tumama kay Leon at napasigaw siya sa sakit. Ipinahayag ni Herman na sa susunod na laban, wala na siyang awa. Ngunit bago iyon,
Makikinig muna siya sa anumang huling dahilan na kayang lumabas mula sa bibig ng isang hamak na nilalang, nagtataka kung paanong isang halimaw lang ang nakatabla sa isang kabalyero, kahit sabihing baguhan pa siya. Sandaling bumalik ang eksena sa Byron Forest. Doon, hingal na hingal ang isa sa mga kasama ng nakamaskara. Sinabi nitong kahit isa lamang itong munting halimaw, kailanman ay hindi niya ikinatuwa ang pumatay ng kabataan. Ngunit ang kasama niya ay agad na sumagot, tila hindi naniniwala sa kanya. Napansin ng isa na ang laki ni Leon ay bahagyang mas maliit kaysa sa isang ganap na ogre. Sinabi nito kay Leon na wala nang saysay ang kanyang paglaban, sapagkat hindi niya mababago kung ano ang kanyang pinagmulan. Idinagdag pa nito na ang tanging dahilan ng pag-iral ng isang tulad niya ay upang maging biktima ng pangangaso. Kumilos si Leon ng nakamamanghang bilis at nailegan niya ang pag-atake ng lalaki na labis na nabigla sa galaw niya. Mabilis na bumawi si Leon at malubhang nasugatan ang lalaki. Napatitig ang kasama nito kay Leon na puno ng pagkabigla. Iniisip kung paano nito nahulaan ng ganoon kasakto ang bawat kilos. Naisip naman ng sugatang lalaki kung posible ba iyon, kahit nasanay. Nanilalang siya, lalong hindi yun makatwiran dahil dapat wala ng malay si Leon at nasa ilalim ng matinding galit sa sandaling iyon. Isa pang lalaki ang Nenas, iniisip kung hindi ba gumana ng maayos ang lason. Nagpasya siyang tapusin agad si Leon bago pa ito tuluyang makabawi. Ngunit hinarap siya ni Leon ng kalmado at ibinunyag na alam niya na ang mga karayom na itinapon sa kanya ay may lason, at na ang pakay nila ay gawing halimaw siya para gawing palabigasan sa pangangaso. Nabigla ang lalaki sa katalinuhan ni Leon at sa kakayahan nitong unawain ang sitwasyon, pati na ang maramdaman ng alingawngaw ng kagubatan. Tinanong ni Leon kung anong kasalanan ang nagawa niya sa kanila at kung ang pagkakapanganak niya sa ganoong anyo ay kasalanan ba na kailangan niyang yakapin ang kamatayan ng kusa. Binalik pa niya ang tanong kung ang mga halimaw na nakaharap nila noon ay namatay ba ng malugod para lamang sa kanila. Muli siyang umatake at pinabagsak ang isa sa kanila, na napasigaw sa matinding takot dahil sa kakaibang kilos ni Leon. Doon nila napagtanto na inilalabas ni Leon ang lason na kumalat sa kanyang katawan, na ngayon naging isang uri ng usok na nakakaapekto sa kanilang isip, at ginagamit iyon laban sa kanila. Sa sandaling iyon, nagpalit ang papel. Sila na ngayon ang naging biktima ng pangangaso. Gumalaw si Leon ng kasing bilis ng kidlat sa paligid nila at nataranta ang lalaki dahil ni isang buhok ni Leon ay hindi niya nagalaw. Napagtanto niyang naglaho na ang usok na pumipigil sa kanila na maamoy ang kalaban, kaya't lalo siyang nataranta. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, tiyak na sila ang mauubos. Tiyak na pupunta si Leon kay Master Herman at hindi yun dapat mangyari. Naisip ni Leon sa sarili niya kung siya ba ay isang halimaw o isang tao at kung mahalaga ba talaga iyon. Pagkatapos ay naitanong niya sa sarili kung anong anyo ang dapat niyang piliin para makapamuhay. Samantala iniisip naman ni Herman kung oras na bangunit nagpasya siyang hindi iyon mahalaga at siya mismo ang magtatanong sa kanyang mga alagad sa tamang panahon. Humarap si Herman kay Leon at sinabi na nais lamang niyang marinig ang pananaw ng isang halimaw kahit sandali. Pagkatapos ay malamig niyang iniutos na siguraduhin ni Leon na mamamatay siya mismo sa harap ng kanyang ina dahil sa ganoong paraan ay madaling bibitaw ang prinsesa. Umatake si Herman ngunit buong tapang na hinarap siya ni Leon, mariing sinasabing hinding-hindi niya hahayaang gawin nito ang nais nito. Naiparada ni Leon ang atake ni Herman habang pinuprotektahan ang kanyang ina at inulit niyang hindi niya hahayaang magtagumpay si Herman. Tinitigan siya ni Herman nang may galit habang sa likuran ay napapamura si Tilek sa sitwasyon, iniisip na kabaliwan ang lahat ng nangyayari at nagtataka kung bakit lahat ng gumagamit ng Aura Blade ay may maiinit na ulo. Ngunit kalaunan ay naisip niya na nangyayari ang lahat ayon sa kanilang plano. Tumalon palabas ng bahay si Leon upang mailayo sa kanyang ina ang laban kung sakaling gamitin niya ang buong lakas niya. Samantala si Herman ay nakatayo at pinupuno ng enerhiya ang sarili. Bigla niyang inilabas ang isang mahabang sibat na kumikislap sa enerhiya at pinuno iyon ng kanyang panloob na lakas bago pinakawalan ang isang nakapangangilabot na atake na tuwirang tumama sa direksyon ni Leon at nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Mula sa malayo nakita ng kasama ng nakamaskara ang pagsabog at napasigaw sa pagkagulat na iyon si Master Herman. Galit niyang naitanong kung nap-icon na ba sa huli ang ogre na iyon. Ipinaliwanag pa niya sa kasama na sa paraang hindi karaniwang inaangkop sa espada,
Si Master Herman ay laging may dalang mahabang sibat dahil sa praktikal nitong gamit kahit panilali ang sand at ang iyon dahil sa pagiging gamit ng mga magsasaka. Hindi ipinagwalang bahala ni Herman ang espesyal na lakas ng sibat na iyon sa pangangaso. Ngunit ginagamit lamang niya ito sa napakadalang na pagkakataon na ibig sabihin ay seryoso ang sitwasyon. Mabilis na sumigaw ang isang lalaki na nakita niya ang pagsabog at sa ganitong paraan na tukoy nila ang kinaroroonan ni Master Herman. Inutusan niya ang kanyang kasama na gumalaw sa pinakamabilis na kaya nito ngunit nagbabala ang isa na kapag sila ay kumilos ng mabilis baka maakit nila ang pansin ng mga halimaw sa gabi na tiyak na maglalagay sa kanila sa matinding panganib. Galit na tugon ng una na pinatakas na nga nila ang ogre dahil sa kanilang kapabayaan at mas dapat nilang katakutan ngayon ang pagagalit ng kabalyero kaysa sa mga halimaw. Wala nang oras para magdalawang isip kaya't mabilis silang nagmadali papunta sa lugar kung saan pinakawalan ang sibat. Samantala, gumagalaw si Leon sa kagubatan habang nakakaramdam ng pagkahilo at malabong pag-iisip marahil dahil sa epekto ng lason. Gumagalaw ang kanyang katawan na tila kusa at naisip niya kung ito ba ang kalikasang namana niya mula sa kanyang ama ang prinsipyo ng pangangaso. Ramdam niyang mas tumulim ang kanyang pandama bilang isang mangangaso at na ang mangangaso ay laging habol ang kanyang biktima lalo na kung ito ay tao. Muling lumitaw ang sibat ni Herman na humahabol kay Leon. Biglang naramdaman niya ang napakalakas na pagsabog ng enerhiya at ang sibat ay dumaluyong papunta sa kanya ng napakabilis, tumama at nagdulot ng malubhang pinsala. Sa kabilang dako, nag-uusap ang punong nayon at ang mga nakatatanda tungkol kay Leonia nang mapansin nila ang kakaibang usok na umaakyat mula sa direksyon ng kanyang bahay. Nagtaka sila kung may nangyaring kakaiba matapos ang ilang panahon ng katahimikan. Isa sa kanila ang nagsabi na nagbabala na si Ken na ang lahi ni Leon ay magdadala ng kaguluhan at kailangan nilang mag-ingat. Ang iba naman ay nagtanong kung mananahimik ba sila habang maaaring nalalagay sa panganib ang buhay ni Leon at Leonia at iminungkahi na mas mabuti na silipin man lang ang sitwasyon. Ngunit nag-alinlangan ang punong nayon at sinabi na kasama ni Leonia si Leon at kung ang sitwasyon ay higit pa sa kaya ni Leon hindi rin nila magagawa ang marami. Habang iniisip ng pinuno kung ang kaligtasan ng nayon ang dapat unahin tumutol ang isa sa mga nakatatanda at sinabing ang kaligtasan ni Leonia mismo ang maaaring maging pinakamalaking banta sa nayon. Ipinahayag nito na kung hindi kayang ipagtanggol ng puwersa ng nayon ay siya mismo ang kikilos. Dahil dito napagpasyahan ng iba na sumunod sa kanya at nagsimula silang magtungo sa pinagmumulan ng usok. Sa kagubatan isang kawan ng mga lobo ang sumusunod sa amoy ng dugo ni Leon matapos siyang masugatan doon. Samantala ang mga kasamahan ng taong nakamaskara ay patungo na sa kinaroroonan ni Herman. Pagdating nila roon nadatnan nila na natalo na ang mga kasamahan niya. Sinabi ng kanilang pinuno kay Herman na huli na sila at tiyak na ang kanilang pagkabigo. Sarkastikong tinanong ni Herman kung dapat ba niyang ituring iyon bilang isang insulto. Agad siyang binalaan ng lalaki at sinabihang mag-ingat dahil kahit matalino ang ogre sumusunod pa rin ito sa likas na instinct at hindi sa loika. Sinabi ni Herman na si Leon ay may taglay na talinong pantao bukod pa sa kanyang likas na pagkatao at naipailalim na siya bilang isang tao. Sagot ng lalaki na sila ay mga kasangga lamang na tumutulong kay Master Herman sa kanyang gawain. Sinabi ni Herman na mabuti at sa kanya tinanong kung sa praktikal na pananaw ba ay dapat niyang iligtas ang kanilang mga buhay. Inutusan niya silang ibigay ang kanilang mga kamay na hindi humahawak ng espada. Habang iniisip niya ang susunod na problema napansin niya ang pagdating ng mga nakatatanda sa nayon at ngumiti sabay sabi na dumating ang pain sa tamang oras. May isang taga-nayon na nagtangkang tanungin si Herman kung bakit sila naroon ngunit pinatahimik siya ng nakatatanda. May nagtanong sa punong nayon kung kaya ba nilang talunin si Herman at ang kanyang mga kasama. Lumipat ang tagpo sa malayong nakaraan kung saan isang matandang lalaki ang nagbabala sa kanyang anak na ang pagsuwi sa Panginoon ay kailanman hindi magdudulot ng mabuting wakas at inilarawan niya ito bilang isang batang pagwawala. Sagot naman ng anak na ang buwis ay umabot na sa 70% at magugutom sila kung patuloy pa nilang pakakainin ang mga Panginoon. Tinanong ng ama ang kanyang anak kung iyon lang ba ang dahilan niya at sumagot ang anak na mula nang bitayin sa plaza ang mga anak na babae ng mga magsasaka ay nagbago na ang lahat.
Ipinaalala niya sa ama na noong araw na kukunin sana ang mga bunsong babae para paglingkuran ang Panginoon ay sinabi mismo ng ama sa gabi na mas pipiliin pa niyang mamatay sa pagtakas kaysa hayaang mangyari iyon. Ibinunyag ng anak na alam niya ang tungkol sa mga palihim na pagpupulong ng kanyang ama kasama ang dalagang iyon at siya mismo ang nag-udyok dito para tumakas. Binalaan siya ng ama na ang puot na lumalampas sa dahilan ay mas mapanganib pa kaya humingi ng paumanhin ang anak ngunit ang kanilang pag-aalsa laban kay Lord Swearen ay lumaki ng higit sa inaasahan at ang Panginoon na nanahimik noon ay sa wakas kumilos. Bumalik ang tagpo sa nakaraan para ipakita ang naging bunga ng pag-aalsang iyon. Kumilos si Lord Swearen na para bang inaasahan na niyang aabot dito ang sitwasyon. Tumugon siya sa paraang nararapat sa kanyang dangal at katayuan. Sinupil niya ang unang malaking pag-aalsa sa rehiyon gamit ang matinding karahasan na nauwi sa isang kahabag-habag na pagkatalo ng walang nakuhang kapakinabangan o layunin. Walang nagawa ang ama kundi lihim na panuulin ang katawan ng kanyang anak na nakabitin sa pampublikong plaza at iyon na lamang ang kaya niyang gawin. Ngunit si Lord sa kanyang lubos na kawalang pakialam ay pinanatili pa rin ang posisyon ng ama bilang opisyal ng supply na hindi ginagalaw. Sa oras na naunawaan ito ng ama ay nagpasya siyang tumakas mula sa swaran sapagkat ang isang bangungot na hindi kailanman malilimutan ay tumubo sa lugar na iyon. Nagsimula ang malalim na sugat na iyon nang sa loob lamang ng 3 gabi ay pinatay ang 400 na militiamen nang hindi man lang nakamo ang mga salarin. Bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Ang punong nayon ay tulala habang inaalala ang nangyari sa kanyang anak habang ang mga taga-nayon ay sumisigaw sa kaba at tinatawag ang kanilang pinuno. Biglang gumalaw ng mabilis ang isa sa mga tauhan ni Herman at inanunsyo na ang lalaking ito isa sa mga nakatatanda ay may sinasabi ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap ay sinaksak na niya si Den at pinatay. Napasigaw ang pinuno sa pangalan ng isa pa niyang kasama si Henderson sa takot ngunit bago pa man siya makakilos ay isa na namang lalaki ang sumaksak kay Henderson at pinatay din ito. Kalma na kinausap ni Herman ang pinuno ng nayon ipinaliwanag niya na ang nangyari ay hindi isang bagay na dapat ipagdamdam kundi isang lehitimong pagpaparusa lamang. Malamig pa niyang idinagdag na dapat mauna ang paggalang bago makipag-usap sa isang kabalyero sa kapanyang tinanong ng may pang-osar kung hindi ba alam iyon ng pinuno. Pagkatapos ay sinabi niya na bilang espesyal na pagbibigay daan bibigyan niya ito ng isang pagkakataon at tinanong kung sigurado ba siyang ayaw pa niya ng mas marami pang pagpatay. Samantala matapos masugitan si Leon siya ay bumabagsak mula sa langit matapos ang napakalakas na pagsabog. Habang nahuhulog iniisip niya sa sarili kung ang pagkakapanganak niya sa ganitong anyo ay isang pagkakamali. Dapat ba niyang tanggapin ang kanyang kapalaran at mamatay ng masunurin? Nagtatanong siya kung anong anyo ba ang dapat niyang akuan para makapamuhay. Habang bumabagsak nagsimulang magtipon sa ibaba ang mga mababanggas na lobo na may pulang mata na nahumaling sa kanya. Ang tanong niya sa sarili ay papayagan ba siyang mabuhay? Kaunti lamang ang tunay na nalalaman tungkol sa mga ogre kahit pa sila ay umiiral. Ang mga halimaw ay nagtipon sa paligid ng sugatang si Leon. Ipinaliwanag ng ina ni Leon na may mga halimaw na maaaring ituring na labis ang bilis o sobra ang lakas ngunit ang mga ogre ay naglalakad sa isang ganap na naiibang landas. Ipinipilit nilang laging kumikilos ng nag-iisa at taglay nila ang kakaibang kapangyarihang naghihiwalay sa kanila sa iba. Nanatiling misteryo kung paano nakakayang sakupin ng isang nilalang na sanay sa pagiging nag-iisa ang kagubatang tinitirhan nito. Walang salita para ilarawan ang kanilang kalikasan maliban sa paggamit ng mga salitang tila labis dahil iyon lamang ang pumapasok sa isipan upang mailarawan sila. Samantala habang kaharap ang mga nakatatanda ng nayon nakita ni Ken gamit ang kanyang binoculars na papalapit sa kanya si Herman na hawak bilang bihag ang punong nayon. Bigla at buong lakas na umatake si Herman at pinakawalan niya ang bugzo ng asul na aura papunta sa pader ng kuta ng nayon na nagdulot ng napakalakas na pagsabog ng enerhiya na nagwasak ng malaki. Isa sa mga tauhan ni Ken ang napasigaw sa gulat at nagsabi na hindi pa sila tinatamaan ng pinsala kaya't iminungkahi nitong gumanti agad ng mabilis na atake. Ngunit pinigilan siya ni Ken. Naisip ni Ken na kung gugustuhin ni Herman ay kaya nitong burahin silang lahat sa isang hampas lang. Napagtanto niya na ang tanging dahilan kung bakit sinadya nitong mintis ang tama ay para bigyan sila ng babala na sumuko dahil may hawak itong bihag. Dahil dito napagdesisyonan nilang hindi dapat galitin si Herman at kailangan nilang magpaliban hanggat maaari.
Biglang napatingin si Ken sa puno ng nayon at nakita niyang nag-iisa ito na walang kasamang taga-nayon. Tinawag niya ang isa sa kanyang tauhan si Jack at tinanong ng may kaba kung mag-isa bang nakipagkita ang puno sa kanila. Sumagot si Jack na may kasama itong mga personal na bantay. Lalong nabahala si Ken sa balitang ito at agad na iniutos na bawiin ang grupo ng naghahanap at tiyaking makumpirma ang pagkakakilanlan ng kasama ng puno. Ipinahayag din niya na siya mismo ang haharap para bumili ng oras. Tumutol ang kanyang mga tauhan dahil delikado itong mag-isa ngunit nagpumilit si Ken at iniutos na kung sakaling magkaproblema ay dapat agad lumikas ang lahat ng taga-nayon sa pamamagitan ng sikretong lagusan sa ilalim ng lupa dahil sa harap ng ganitong klaseng kaaway ay wala ng halaga ang buhay ng tao. Samantala iniisip ni Herman ang mga sinabi ng Baron na nagsalita na para bang nakatingin ito sa sarili niya mula sa kaitaasan at walang anumang balakid. Napaisip siya kung totoo bang lahat ng bagay sa mundo ay kaya nitong kontrolin at kung saan nga ba matatagpuan ang hangganan nito. Ano ang halaga ng proseso sa paningin ng iba kung ang resulta ay sigurado na ayon sa kagustuhan nito? Nagsalita si Herman ng may pang-uuyam at nagtanong kung may naniniwala ba talagang ang pag-angat ng Baron mula sa ibaba hanggang sa tuktok ay bunga lamang ng sariling kagustuhan. Ipinaliwanag ng Baron kay Herman na ayaw niyang magmukhang binabaliwala niya ang mga karanasan o paghihirap nito. Binigyang diin ng Baron na ayon sa loika dapat isaalang-alang ang pag-iral ng isang tao na may kakayahang gamabay na tila isa itong kondisyon na hindi maaaring ipagsawalang bahala. At kapag natanggap na iyon hindi na ito gawa ng isang tao lamang kundi lumilipat ang pokus sa kung ano. Ang tunay at praktikal, sa mga oras na iyon mula sa malayo. Nangako si Leon na hindi niya hahayaang mangyari ang lahat ayon sa kagustuhan ng kanyang kalaban. Lumapit si Ken upang harapin si Herman at sinabi na ang isang marangal na kabalyero na gaya nito ay kailanman hindi maiintindihan ang kanilang paraan ng pamumuhay at ipapakita niya rito kung paano sila nag-uugnayan sa lugar na ito. Itinuring niya itong pagbati para kay Herman. Agad na napansin ni Herman na sinusubukan lamang ni Ken na bumili ng oras. Tinuligsan niya ito ng may pang-uuyam at tinanong kung talagang iniisip ba nitong mangyayari ang lahat ayon sa nais niya. Pagkatapos ay bigla siyang umatake ng marahas na nagpabagsak kay Ken sa lupa dahilan para mapasigaw ang isa sa matatanda ng pangalan nito sa takot. Nakiusap ang puno ng nayon kay Herman na siya na lamang ang parusahan at tapusin na ang lahat. Iginiit niya na wala nang alam ang iba at sapat nang siya na lang ang gawing pain. Nagsumamo siyang huwag nang idamay ang iba. Ngunit naubos na ang pasensya ni Herman kaya't sumigaw siya ng sapat na at agad na pinakawalan ng isang marahas na pag-atake at tinapos ang natitirang matatanda gamit ang makapangyarihang mga palo ng kanyang espada. Sa gitna ng labanan muling lumitaw si Ken na nakahandusay sa lupa. Tinitigan siya ni Herman na para bang nasa bingit ito ng kamatayan ngunit napagtanto niyang hindi pa tapos ang labanan. Ngumiti siya ng may kay-abangan at idineklara na ito pa lamang ang simula at ngayon pa lang nagsisimula ang pangangaso. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tabunan ng dugo ang maruming kagubatan at sabay-sabay silang sumugod upang lusubin si Leon. Nagsimula ang laban ngunit natawa lamang si Herman nang may panunuya at pinuna si Leon sa pagiging padalos-dalos nito hanggang sa iniwan pa ang kanyang ina. Mabilis siyang sumabak at hinarap si Leon ng direkta. Itinutok niya ang kanyang espada kay Leon na puno ng enerhiya at dumadaloy sa bawat gilid nito upang lalo pang palakasin ang puwersa at lakas ng kanyang sibat na pakawalan ang isang ipu-ipu ng mapaminsalang enerhiya ng kanyang espada. Napansin ni Herman ang kakaibang galaw ni Leon at nilate siya dahil nang ahas itong tutulan siya, sabi niya na wala rin naman talaga itong pinagkaiba sa iba. Iniyak niya ang pagdismaya at pinagsaluhan ng isang malakas na hampas. Ngunit sa kanyang sandaling pagmamataas, biglang inatake siya ng mga lobo na parang halimaw na umatake mula sa lahat ng panig. Nagulat si Herman sa hindi inaasahang paglusob at labis siyang nasugatan. Ang kasama niya ay umuubo ng maraming dugo dahil sa malalalim na sugat at lalong lumala ang kalagayan niya sa bawat hininga. Nang isi siya sa pagkabigo at inamin na napabayan niya ang pagbabantay sandali lang. Nilamon ng alikabok at singaw ang paligid kaya nabawasan ang kanyang paningin. Napansin niya na ang singaw na umaakyat mula sa mga sugat ng mga hayop ay hinaluan ng isang uri ng gamot o lason kaya napagtanto niyang lahat ng ito ay isang maingat na nakahandang bitag sa pangangaso. Sa gitna ng usok sumulpat ang isang dambuhalang nilalang na may kumikislap na pulang mga mata.
Ito ay isang scavenger at sa sandaling iyon lumitaw naman si Leon sa likod ni Herman upang ipagpatuloy ang labanan. Nagpatuloy ang sagupaan habang galit na inisip ng kasama ni Herman na pareho lang ang taktikang ginamit ni Leon sa gubat para iligaw sila. Nagtaka siya kung dinala lang siya ni Leon hanggang rito para guluhin muli. Hindi nagtagal ang kanyang pagtutol. Sumugod si Leon kasama ang mga scavenger at tinamo nila ang lalaking iyon ng mga malubhang sugat. Hinawakan ni Leon ang lalaki at pinabagsak sa lupa ng malakas. Humiga ang lalaki na duguan at nagtanong kay Leon nang may pighati kung bakit niya ginawa iyon. Dagdag pa niya na kung balak lang palayain siyang kalahating patay, mas mainam sana kung pinatay na lang niya sa unang pagkakataon. Parang tumugon si Leon sa pamamagitan ng isang malakas na ungol kaya napagtanto ng lalaki na iyon na patunay na gusto ni Leon ipakita pa ang higit na lakas niya. Sa kanyang huling sandali naisip niyang hindi si Leon katulad ng iba pang mga halimaw na nakalaban niya. Iba ito mula sa pinakaugat. Sa oras na iyon biglang sumingit si Herman sa labanan at nagpakawala ng malawak na atake. Tinamaan pati ang kasamahan niyang hawak ni Leon bago niya mismo hinarap si Leon sa mabangis na sagupaan. Mabilis na sumugod si Leon kay Herman ngunit nagawa siyang pabagsakin ni Herman at tumindig sa ibabaw niya habang nilalay siya. Tinawag niya si Leon na isang hybrid na halimaw at tinanong kung alam ba nito ang tunay na kahulugan ng pagiging isang kabalyero. Nangako si Herman na siya mismo ang magtuturo ng masakit na aral kay Leon sa pantay na antas. Samantala sa loob ng bahay kausap ni Tilak si Leonia. Naisip ni Tilak na ang halimaw na iyon na umiyak pa lang sa alaala ng kanyang ina ay tumakas ng hindi lumilingon. Napagpasyahan niya na tiyak na iyon ay utos o pakiusap ng kanyang asawa na sumunod si Leon. Inisip niyang natatakot itong Maiwan na mag-isa kasama niya. Ngunit sagot ni Leonia na likas lang sa isang ina ang mag-alala para sa anak. Tinanong niya si Tilak kung ano ang dapat niyang gawin para maibsan ang galit nito laban sa kanyang anak. Kinutya siya ni Tilak at tinawag siyang kaawa-awa. Ipinaalala pa nito na minsan siyang naging marangal na anak ng isang dakilang kaharian na nabuhay sa marangyang pamumuhay. Pinagtataka niya kung paano siya bumagsak sa ganitong antas. Sinabi niya na maikli lang ang oras kaya hindi na siya magpapaliwanag ng detalyado. Pagkatapos ay inihayag niyang ang kanyang galit ay hindi lang dahil sa anak niyang halimaw kundi dahil sa kanyang pagmamataas na hindi niya isinuko kahit sa ganitong sitwasyon at sa paraan ng pagtingin niya kay Tilak na puno ng paglibak na para bang isa lang itong nakakainis na damo. Idineklara ni Tilak na hinding-hindi siya magkakaroon ng kapanatagan hanggat hindi niya lubusang dinudurog ang pagmamataas ni Leonia. At sa sandaling iyon biglang sumiklab ang isang mahiwagang liwanag na kulay berde. Mula sa likuran ng ina ni Leon ay lumitaw ang isang mandirigma na walang babalang umatake kay Tilak kaya't hindi ito nakaiwas. Napasigaw si Herman sa pagkagulat, nagtatanong kung ano ang nangyari at tinawag siya sa tunay niyang pangalan na Ben Slot. Sa labas, patuloy ang mabangis na laban ni Leon at Herman. Nagbabanggaan sila na parang kidlat na may kasamang kumikislap na asol na enerhiya. Nagtanong si Herman kung hanggang kailan tatakbo si Leon nang walang tigil. Ngunit buong lakas na sumugod si Leon, gamit ang kanyang balikat na parang sandatang pandurog, at biglang bumangga kay Herman. Naiblock man ni Herman ang pagsalakay gamit ang kanyang espada, napakalakas ng impact kaya napaatras siya at kinayod ang lupa ng kanyang mga paa. Naisip ni Herman na ang tunggalian ng pangangaso at pani nila ay walang katapusan hanggat walang isa sa kanila ang magtatapos sa laban. Napansin ni Herman ang kakaibang lakas na lumalabas mula kay Leon, isang uri ng kapangyarihang hindi pa niya nakita kailanman. Nilate niya sa sarili ang ideya na ang isang hamak na hybrid na tulad ni Leon ay posibleng maging hari ng kagubatan sa napakaikling panahon. Patuloy niyang kinutya si Leon, sinasabing katawa-tawa ang ipinapakita nito at kung iyon lang ba ang kaya niya. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang halimaw sa likuran ni Herman at tinangka siyang salakayin. Ngunit nahuli ni Herman ang kilos nito sa huling sandali kaya mabilis siyang lumingon at nakaiwas. Sa isang malakas na atake, nataga niya at naputol ang kamay ng halimaw. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong makabawi. Mabilis siyang sumugod at ginamit ang isa sa kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Sa bawat hampas ng kanyang espada ay lalo lamang humihina ang paghinga ng halimaw hanggang sa tuluyang binigay ng katawan nito.
Sa huli ay ibinagsak ni Herman ang isang matinding hiwa na tumadtad sa halimaw hanggang sa nagkalat ang mga pira-piraso nitong laman sa lupa. Humihingal si Herman habang pilit niyang inaabot ang kanyang hininga. Habang ang patak ng dugo ng halimaw ay bumabagsak sa kanya mula sa itaas na parang maitim na ulan. Napatanong si Leon sa gulat kung paano naging isang kabalyero si Herman. Ngumiti ito ng mapang-asar at sumagot ng tanong pabalik, na parang inaalam kung ano ba talaga ang unang iniisip ni Leon tungkol sa kanya. Sabi ni Leon na, dapat lang iyon sa isang kabalyero, dahil malayong malayo siya sa mga karaniwang sundalo. Nakaiwas si Herman sa patibong na inihanda niya para dito, ngunit kahit ganoon ay napuno ito ng galit. Tinawag si Leon na walang kwentang kalahating lahi, at nangakong pagbabayaran siya, dahil naglakas loob itong sumagot sa kanya. Kinutya naman siya ni Leon at sinabing bilang isang kabalyero, hindi man lang nito matamaan ang kanyang mga kahinaan, na isa lang naman siyang tao-tauhan ng Travinia. Galit na galit si Herman at sinabing nakakalimot na siya sa kanyang lugar. Inilunsad ni Herman ang kanyang espada kay Leon, na punong-puno ng umaatungal na lakas mula sa loob, na nagpasugod sa talim na parang kidlat ang bilis. Walang pagkakataon si Leon na makailag, kaya tinanggap niya ang sibat ng espada gamit ang kanyang balikat, isang desperadong tangka para hadlangan ang pag-atake. Sinabi ni Herman na siya mismo ang magtuturo dito, kung ano ang kahulugan yun ngunit nakailag si Leon. At biglang lumitaw ang isa sa mga lobo at kinagat ang kamay ni Herman. Sinamantala ni Leon ang pagkakataon, at nagbigay ng isang malakas na hampas na nagpabagsak kay Herman pal-iPad. Pagkatapos ng labanan, nakatayo ang pinuno ng nayon sa gitna ng pagkawasak. Hawak ang isa sa kanyang nasawing kasamahan, at nakatingin sa paligid sa katahimikan at matinding dalamhati. Hinawakan ni Leon si Herman na talunan sa leeg. Naalala ni Herman ang kanyang galit, nang tawagin niya si Leon na basura ng Travinia at alipin ng mga urok. At ipinakita ang kanyang pagkasuklam, na mga kagaya nito ang siyang nagdala sa mga kabalyero ng kontinente sa ganitong abang kalagayan. Sumagot si Leon, na ano ba ang silbi ng mga pagbabanta na iyon? At iginiit niya, na nalampasan na niya ang kahulugan ng salitang kabalyero, at kaya niyang gawin iyon ng paulit-ulit. Naisip ni Herman na ang pagkahilig ni Leon sa titulong iyon, ay nangangahulugang siya mismo, ay mula rin sa Travinia ngunit sagot ni Leon, na hindi niya ginasto na umabot ang mga bagay sa ganitong punto. Sumigaw si Herman sa galit, tungkol sa lahat ng paghihirap na kanyang tiniis, para lamang marating ang kanyang katayuan, at sa kanya ibinigay ang isang suntok, na tuluyang nagtapos sa kanya. Mag-isa lang na nakatayo si Leon sa gitna ng pagkawasak matapos niyang mapatay si Herman. Lumabas si Leonia mula sa kanyang bahay nang matapos ang labanan. Hinahanap niya si Leon, at bigla itong lumitaw mula sa likod ng bahay. Kagagaling lang niya sa pakikipaglaban. Kahit pa sinabi na nito na dapat siyang tumakas. Ipinagtanggol ni Leon ang kanyang ginawa, dahil hindi raw siya pwedeng umalis, sapagkat balak ng mga kaaway na gamitin ang mga taga-nayon. Bilang pain, sinisi siya ni Leonia, ipinaalala na maaari siyang namatay, at tinanong kung handa ba siyang isakripisyo ang kanyang buhay, para sa isang nayon na itinakwil na siya noon. Iginiit ni Leon na mabubuti silang tao, na tumanggap at nagkubli sa kanila. Mahina lang at natatakot, ngunit binalaan siya ni Leonia, na hindi yun sapat na dahilan para mamatay para sa kanila. At dahil sa nangyari, tiyak na iiwanan na naman siya ng mga ito. Na labis na ikinagulat ni Leon. Napagtanto ni Leon na hindi malayong mangyari iyon. At maaaring tama ang sinasabi ni Leonia. At kailangan niyang sundin ang payo nito, upang maprotektahan ang sarili sa mundong ito. Tinanong niya si Leonia kung kamusta na ito at kung ano ang nangyari kay Tilok. Sabi ni Leonia na umalis lang daw si Tilok, at hindi na bumalik. Matapos ang gabi, napansin ni Leonia ang kanyang labis na pagod. At sinabihan siyang magpahinga na muna, at lilinisin na lang nila kinabukasan. Sumang-ayon si Leon at sinabi, na paghahandaan din niya ng lugar na mapapahingahan si Leonia, ngunit natigilan siya at nagsabi ng totoo. Nakipaglaban siya, dahil iniisip niyang iyon lang ang tanging paraan, para manatili siyang mabuhay kasama niya, at nakiusap na huwag na siyang utusan kailanman na tumakas muli. Kinagabihan nakaupo si Leonia habang pinagmamasdan ang natutulog na si Leon. Nakatingin sa kumikislap na berdeng palawit sa kanyang leeg.
Samantala nagtipon ang mga taga-nayon sa malaking apoy sa gitna ng nayon. At sa bulwagan ng nayon nag-iisa ang pinuno na balisa. Naaalala ang pag-uusap nila ni Ken, na nagsabing hindi niya siya sisisihin sa pagkamatay ng anak niyang si Daryl, dahil kay Leon. Ngunit tinanong siya kung kaya ba niyang tiyakin na hindi na mauulit ang ganoong trahedya. Ipinaalala kung gaano kasalimuot at kasaklap. Kung may kabalyero na muling magpapaalala ng panganib sa mundong ito, naupo ang pinuno sa bulwagan ng nayon na nag-aalala, nang bigla na lamang lumitaw ang isang malakas na berdeng liwanag sa kanyang harapan. Mula rito ay lumitaw ang isang dambuhalang lalaking nakabaluti, at agad niyang naunawaan, na nagsisimula na ang mga problema. Tinawag niya ang nakabaluting lalaki sa pangalang Kazlan, na mangha sa paggamit nito ng kapangyarihan ni Ben Slot. At tinanong kung pinagmamasdan ba niya ang lahat. Mula pa noon, kinumpirma ni Kazlan na sinabi na niya dati sa pinuno, na darating ang araw na ito. Ipinaliwanag niya na, kahit nalagpasan nila ang napakaraming panganib, sa loob ng 14 na taon ay iba ang sitwasyong ito. Iginiit niya na, hanggat konektado si Leon sa isang kabalyero, hindi natiyak ang kaligtasan ng prinsesa na si Leonia. Naisip ng pinuno, kung ang problema ba ay tungkol sa mga nakasaksi. Lalo na ang bayarang sundalo na si Tylock na may makapal na balbas. Ngunit tiniyak ni Kazlan na may ginawa na siyang hakbang para patahimikin ito, at siya na mismo ang kumilos tungkol doon. Nabigla ang pinuno sa napagtanto, na ibig sabihin nito ay nakipag-ugnayan na si Kazlan kay Leonia, na nahimik muna si Kazlan ng ilang sandali, habang natutulog si Leon sa kanyang silid. At pagkatapos ay tinanong ang pinuno tungkol sa kanyang magiging pasya. Lumipat ang tagpo kay Leonia. Nakasulat siya ng isang liham sa tabi ng palawit ng kanyang natutulog na anak. Habang tahimik na dumadaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata,